Pwede mo bang palitan ako? Iyan ang masalitang sinabi ng senyora 10 araw na ang nakalipas. 7 beses sa isang linggo, gusto niya araw-araw. Kasabay nito, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay at nakpakita ng paghihirap. Hindi ko na kaya, Norma. Pwede mo ba akong palitan? Ganon nagsimula ang lahat. At ngayon, muli, nagulat ako at natanong. Kagabi lang. Pero pagising ko kaninang umaga, gusto na naman niya. Hindi 7 beses sa isang linggo, kundi 2 beses sa isang araw. Gusto kong isipin na 68 siya. Ang kuwentong ito ay nagsimula 10 araw na ang nakalipas. Bago tayo magsimula, mandyaring pindutin ang like at subscribe. Kumusta? Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isang kuwento na hindi ko kailanman nasabi kahit kanino sa buong buhay ko. Ang pangalan ko ay Norma. Ngayong taon, 62 na ako, at naiisa ako nabubuhay mula nang pumanaw ang aking asawa si Samuel, 9 na taon na ang nakalipas. Atake sa puso. Isang umaga, habang nahahanda siya para sa trabaho, bigla siyang bumagsak at huli na ang lahat nang dumating siya sa ospital. Mula ng araw na iyon, ako ay naging isang 53 taong gulang na biyuda, at naiwan akong nag-isa ng walang anak, na kailangan pang makpatuloy sa buhay. Napalipat-lipat ako ng bahay hanggang sa makahanap ako ng trabaho bilang kasambahay sa bahay ni Don Ricardo Montejo 5 taon na ang nakalipas. Naalala ko pa ang araw ng interview. Si Don Ricardo, na noon ay 60 taong gulang, ay isang napakalakas na tao para sa kanyang edad. Ang kanyang malapat na balikat, tuwid na likod, at matalim ngunit mainit na tingin ay kahanga-hanga. Bilang isang taong napapatakbo ng isang malaking kumpanya ng konstruksyon sa loob ng higit 40 taon, bawat salita niya ay may bigat, at comfortable siyang nakikipag-ugnayan sa akin, kahit na ngayon lang kami nakita. Norma, ang aming bahay ay hindi lamang isang lugar para magtrabaho. Gusto kong maging comfortable ka na parang pamilya. Iyan ang unang sinabi ni Don Ricardo. At ayon sa kanyang sinabi, ang nakalipas na 5 taon ay talagang parang pamilya. Ipinagdiriwang nila ang aking karawan at nagbibigay ng malaking bonus tuwing Pasko at Bagong Taon. Kapag may health check-up si Don Ricardo, kasama ko ang senyora na naghihintay at sumasama sa kanya. Mayroong talagang higit pa sa simpleng relasyon employer at empleyado. Ang senyora, si Senyora Sofia Montejo, ay isa ring napakabait na tao. Bilang isang dating sikat na mang-awit ng opera, siya ay palaging elegante at may dignidad. Kahit na nagretiro siya sa entablado sa edad na 60, nararamdaman pa rin ang halimuyak ng isang artista sa kanyang magandang boses at malumanay na pakumpas. Palagi siyang mainit sa akin, at kung minsan ay parang nakatatandang kapatid, kaya naging comfortable ang aking puso. Araw-araw, alas 6 NG umaga, bumabangon ako at naghahanda para sa trabaho. Pagdating ko sa bahay NG Senyora Montejo NG alas 7. Ang una kong ginagawa ay maganda NG almusal. Gusto ni Don Ricardo ang sinigang na hipon, habang ang senyora naman ay mas gusto ang magaan na salad. Pagkatapos ng pakain, nahuhugas ako ng pinggan, naglilinis, at naglalaba, at sa hapon ay namamalingka ako at naghahanda ng hapunan. Ito ay naging pauli-ulit na gawain sa loob ng 5 taon. Ngunit sa mga nakaraang buwan, nasimula akong mapansin ang ilang kakaibang bagay. Kapag naglilinis ako, natural kong nararamdaman ang kapaligiran ng bahay. Ang senyora ay tila mas pagod. Ilang beses ko siyang nakita na hinahawakan ang kanyang likod habang bumabangon sa kama sa umaga, at ang kanyang paglakad ay hindi na gaya ang dati. Minsan, hindi niya may tago ang kanyang sakit na ekspresyon, kaya naalala ako. Mayroon ding natuklasan ako habang nag-ayos ang labada. Ang kwarto ng mag-asawa ay biglang naging hiwalay. Tuwing naayos ako makumot, kailangan kong ayusin ang dalawang makahiwalay na kwarto, samantalang dati ay makasama silang natutulog sa isang kwarto. Nakisip ako kung may nangyari, ngunit hindi ko naklakas loob na magtanong. Isang gabi ng Mayo, habang tinatapos ko ang pahuhugas ng pinggan para sa hapunan, pumasok ang senyora sa kusina. Hawak niya ang isang baso ng alak, at ang basong iyon ay bahagyang nanginginig. Medyo iba siya sa kanyang karaniwang eleganteng hitsura, kaya nang hindi ko namamalayan, huminto ako at tiningnan ang senyora. Norma, pwede ba tayong mausap sandali? May bigat sa kanyang boses, agad kong naramdaman na may kakaiba. Hinugasan ko ang aking mga kamay, inalis ang aking apron, at sumunod sa senyora sa sala. Makatabi kaming umupo sa sofa, at tahimik ang kapaligiran maliban sa tunog ng orasan.
Matagal na tiningnan ng senyora ang baso ng alak bago dahan-dahan siyang naksalita. Normal. Huwag na huwag mong sasabihin sa asawa ko ito. Sa atin lang ito. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Tumango ako. May tiwala kaming nabuo sa loob ng 5 taon. Pakiramdam ko ay natitiwala sa akin ang senyora at ibubunya ang isang mahalagang bagay. Sa totoo lang, nahihirapan ako sa aking buhay may asawa. Sa simula, inakala kong ito ay problema sa kanyang biyenan o anak. Ngunit habang nakikita kong namumula ang mukha ng senyora, nahulaan kong ito ay isang kakaibang kwento. Ang puso ko ay nasimulang bumilis. Hindi masama ang aking asawa. Sa halip, ang problema ay masyado siyang malakas. Sa salitang malakas, hindi ko agad naintindihan. Bakit problema ko malusok siya? Pakakita sa akin na naktataka. Uminom ang senyora ng alak at muling naksalita. Kahit 68 na siya, ang aking asawa ay ganun pa rin. 7 beses sa isang linggo, gusto niya araw-araw. Nabigla ako. 7 beses sa isang linggo, araw-araw. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko na talaga kaya. Dati, sinubukan ko makasabay sa kanya, ngunit ngayon, hindi na kaya ng katawan ko. Ang boses ng senyora ay nagsimulang manginig. Sobrang sakit ng aking likod kaya nakpapagamot ako sa orthopedic clinic at tumatanggap ng pelvic pain treatment. Sinasabi ng doktor na kailangan kong magpahinga. Ngunit paano ko sasabihin iyon sa aking asawa? Nawalan ako ang imik. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang ipapakita. Kaya nakinig na lamang ako sa senyora. Hindi ko masabi sa aking mga kaibigan, sino ang makakaintindi sa ganitong problema. Mahigpit na hinawakan ng senyora ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa lamig. Nararamdaman kong ikaw lang ang masabihan ko nito. 5 taon na tayong parang pamilya. Inaali ko ang senyora. Ngunit sa totoo lang, sa sandaling iyon, magulo ang aking isip. 7 beses sa isang linggo. Sa edad na 68. Araw-araw. Mahirap paniwalaan. Ang aking asawa, si Samuel, ay medyo bumagal na pagkatapos N50. Inakala kong natural iyon, ngunit araw-araw sa edad na 68. Nag-isip ako, may ganito pala sa mundo. Kinagabihan, pag-uwi ko, hindi ako makatulog. Nakahiga akong mag-isa sa aking maliit na apartment, nakatingin sa kisame, at ang pagtatapat ng senyora ay patuloy na bumabalik sa aking isip. 7 beses sa isang linggo, araw-araw, sa edad na 68. Sino kaya ang Don Montejo na kaya ang ganito? Nang hindi ko namamalayan, lumabas sa aking isip ang mukha ni Don Ricardo. Ngunit makalipas ang ilang araw, muling ipinatawa ako ng senyora. At sinabi niya ang masalitang babago sa aking buhay. Norma, ang boses ng senyora ay iba sa karaniwan. Para siya nakagawa ng isang malaking desisyon. Pwede ba akong humiling ng isang pabo? Opo, senyora, sabihin niyo po. Sandaling naatubili ang senyora. Pagkatapos ay hinawakan ang aking kamay. At tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at nagsalita. Pwede mo ba akong palitan? Sa simula, hindi ko naintindihan kung ano ang kanyang sinasabi. Ano po? Ang asawa ko, pwede mo ba akong palitan sa paalaga sa kanya? Pakiramdam ko ay huminto ang aking puso, hindi ako makapaniwala. Ano ang sinabi ng senyora? Sobrang gulat ako kaya hindi ako makapagsalita ng maayos. Senyora, ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi ko na talaga kaya. Nasimulang mamuo ang luha sa mga mata ng senyora. Hindi 7 beses sa isang linggo. Gusto niya minsan 2 beses sa isang araw. Higit sa 10 beses sa isang linggo. Baka mauna pa akong mamatay. Nahihirapan talaga siya. Ang muhang senyora ay puno ng pagod at ang ilalim ng kanyang mata ay may makakapal na dark circles. Ang pagod niya ng ganito dahil sa kanyang asawa na 40 taon na niyang kasama ay napagulo sa aking isip. Norma, maisa ka lang. 9 na taon ka nang maisa. Mas lalong hinipitan ng senyora ang hawak sa aking kamay. Hindi ka ba nalulungkot, Norma? Hindi ako nakasagot. Nalulungkot. Oo, nalulungkot. Sa 9 na taon na maisa ako, hindi nawala ang kalungkutan. Ngunit paano ko naman papalitan ang asawa ng ibang tao? Posible ba iyon? Naging blanko ang aking isip. Senyora, hindi po ba sobra naman iyon? Kahit paano iyon ay. Alam ko. Alam kong kakaiba ang sinasabi ko. Pinunasan ng senyora ang kanyang luha at nagsalita. Ngunit wala na talaga akong magawa. Kung hihiwalayan ko siya, 40 taon na kaming magkasama, at hindi rin iyon ang gusto ko.
Ngunit kung ipapapatuloy ko ito, nasisira ang aking katawan. Sinasabi ng doktor na huwag muna. Ngunit paano ko sasabihin iyon sa aking asawa? Nagsimulang umiyak ang senyora. Sumasakit ang aking dibdib nang makita siyang umiyak nang nangingini ang balikat. Ikaw lang, Norma. 5 taon na tayong parang pamilya. Pakiusap, wala ako masabi. Hindi ko inakala na hilingin niya sa akin ang ganito. Papalitan ko ang asawa na ibang tao, at ang senyora pa mismo ang humiling. Magulo ang aking isip. Kinagabihan ding iyon, hindi ako makatulog. Ang pakiusap na senyora ay patuloy na bumabalik sa aking isip. Puwede mo bang palitan ako? Sa edad na ito, sa edad na 62, ang makatanggap ng ganitong alok, ano ang gagawin ko? Habang nakahiga ako at nakatingin sa kisama, biglang pumasok sa aking isip ang 9 na taon na ako ay nag-iisa. Nalulungkot ako. Talagang nalulungkot ako, ngunit hindi ito tama, hindi ba? Ano ang gagawin ko? Hindi ko mahanap ang sagot habang lumalalim ang gabi. Kinabukasan ng umaga, ito ang unang pagkataon na naging ganito kabigat ang aking papasok sa trabaho. Sumasakay ako sa bus, ngunit walang pumapasok sa aking isip sa labas ng bintana. Ang pakiusap ng senyora ay hindi nawawala sa aking isip. Puwede mo bang palitan ako? Patuloy na bumabalik ang mga salitang iyon. Pagkababa ko sa bus, mas mabagal ang aking paglakad patungo sa bahay ng Don Ricardo kaysa sa karaniwan. Pagdating ko sa harap ng pinto, kumakabog ang aking puso. Kailangan kong harapin ang senyora pagkabukas ng pinto, ngunit hindi ko alam kung anong muha ang ipapakita ko. Matagal akong nag-atubili, pagkatapos ay pinindot ko ang doorbell. Pasok, Norma. Diretsong binuksan ng senyora ang pinto. Ngumingiti siya gayang ang dati, ngunit hindi ko siya kayang tingnan ng diretso sa mata. Bahagya akong yumuko at nagbigay pugay. Pagkatapos ay dumiretso sa kusina. Nangingini ang aking magkamay habang naghahanda ng almusal. Habang napapakulo, patuloy na lumalabas ang ibang mga inisip sa aking isip at muntik ko nang masuno ang totang itlog. Nawalan ako ng konsentrasyon. Norma, okay ka lang. Mukhang hindi maganda ang kulay mo ngayon. Sabi ni Don Ricardo abang nagbabasa ng pahayagan sa sala. Nagulat ako at itinaas ang aking ulo, ngunit pagkakita sa mukha ni Don Ricardo, mas bumilis ang tibok ng aking puso. Ito pala. Ito ang dahilan kung bakit nahihirapan ang senyora. Nang hindi ko namamalayan, tiningnan ko ang balikat at pangangatawan ni Don Ricardo. Opo, okay lang po ako. Medyo hindi po ako nakatulog kagabi. Hindi iyon kasinungalingan. Wala akong tulog. Tumango si Don Ricardo at ibinalik ang tingin sa pahayagan. Pagkatapos kong mahanda ng almusal at mahugas ng pinggan, pumasok ang senyora sa kusina. Tumayo siya sa tabi ko at nasalita sa mahinang boses. Norma, pinaisipan mo ba ang sinabi ko kagabi? Biglang bumaba ang aking puso. Huminto ako sa pahuhugas ng pinggan at tiningnan ang senyora. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya naalilangan ako. Senyora, hindi ko pa po iyan napagdesisyonan. Natural lang iyon. Kung bigla kang hiningan ng ganong pabo, natural lang na mabigla ka. Bumuntong hininga ang senyora. Ngunit Norma, talagang nahihirapan ako. Kagabi lang, 2 beses na naman niya iyon ginawa. Sa salitang 2 beses, lumaki ang aking mga mata. 2 beses sa isang gabi, nakita ngang senyora ang aking ekspresyon at ngumiti ng mapait. Hindi 7 beses sa isang linggo. Higit sa 10 beses sa isang linggo. Minsan, may araw na 3 beses sa isang araw, 1 beses sa umaga, 1 beses sa gabi, at isa pa sa hating gabi. Nawalan ako ng imik, sa edad na 68, 3 beses sa isang araw, posible ba iyon? Nakita ko muling namumuo ang luha sa mga mata ng senyora. Sabi ng doktor, huwag muna. Sobrang humina na raw ang aking balakang. Ngunit paano ko sasabihin iyon sa aking asawa? 40 taon na kaming makasama. At kung sasabihin kong hindi ko na kaya ngayon, gaano kasakit iyon sa kanya? Habang nakikinig ako sa senyora, naguguluhan ang aking isip. Sa isang banda, naintindihan ko siya. Gaano kahirap sabihin sa isang asawa na 40 taon na niyang kasama na hindi na niya kaya. Ngunit tama ba na ako ang palitan niya? Magulo ang aking isip. Senyora, bigyan niyo pa po ako ng kaunting oras. Paisipan ko po. Sige, pasensya na, Norma. Masyado ba akong nagmamadali? Paisipan mo ng dahan-dahan. Pagkaalis ng senyora sa kusina, nanatili ako sa harap ng lababo ng matagal.
Sinimulan ko muling maghugas ng pinggan, ngunit nangingini pa rin ang aking mga kamay. Kinagabihan, pauwi ko mula sa trabaho, tinawagan ko ang aking kaibigan na si Paching. Si Paching ay kasing edad ko at pareho kaming biyuda, kaya minsan ay nakikita kami at nakukuwentuhan. Pasing, kailangan kitang makita. May sasabihin ako. Anong problema? Kakaiba ang boses mo. Hindi ko masabi sa telepono. Makita tayo. Nakita kami sa isang kalapit na coffee shop makalipas ang isang oras. Pagkakita ni Pasing sa aking mukha, lumaki ang kanyang mata. Hoy! Norma! Anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang mukha mo? Uminom ako ang kape at dahan-dahang nagsalita. Bagaman hindi ko masabi ang nga detalye. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Pasing, may kakaibang pakiusap sa akin ang senyora sa bahay na pinagtatrabahuhan ko. Kakaibang pakiusap. Ano iyon? Gusto niya raw na tulungan ko siya sa kanyang asawa. Nagtaka si Paching. Naisip ako kung paano ipapaliwanag, at sa huli ay sinabi ko ng totoo, siyempre, sa mahinang boses. Gusto niya na ako ang pumalit sa kanyang asawa. Ano? Muntik na may buga ni Pasing ang kanyang kape. Pumalit? Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, ang buhay mang asawa, gusto niya na ako ang gumawa nun, ngumanga si Pasing. Matagal siyang hindi nakapagsalita, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Naku po, ang senyora mismo, siya mismo ang humiling niyan, o sobrang nahihirapan na raw siya, hindi na niya kaya. Higit sa 10 beses sa isang linggo, hindi 7 beses. Ano, 10 beses? Sumigaw si Paching. Pagkatapos ay tiningnan ang paligid at binaba ang kanyang boses. 68 na raw siya. 68 at 10 beses sa isang linggo. Hindi ka panipaniwala. Hindi rin ako makapaniwala. Ngunit napapagamot na raw ang senyora. Mahina na raw ang kanyang balakang kaya ginagamot siya. Bumuntong hininga si Pasing at uminom ng kape. Matagal siyang naisip, pagkatapos ay dahan-dahang natanong. Ngunit Norma, ano ang gusto mong gawin? Hindi ko alam. Kaya ako nag-iisip. Sa totoo lang, pwede kang magsalita. Tiningnan ako ni Paching ng diretso sa mata. Kadalasang, dapat sabihin na hindi ba? Ngunit ang iyong pag-iisip ng ganito ay, hindi ako nakasagot. Pakiramdam ko ay nabasa ni Paching ang aking isip. Norma, gaano ka nakatagal maisa? 9 na taon na, hindi ba? Hinawakan ni Paching ang aking kamay. Alam ko kung gaano ka kalungkot. 7 taon na rin akong mag-isa. Kapag nakahiga akong maisa sa gabi, hindi mo ba naisip na sana ay may kasama ka sa tabi mo? Huwag mong itanggi. Gusto kong maya. Tama si Pasing. Sa 9 na taon na maisa ako, hindi nawala ang kalungkutan. Kapag nakahiga akong maisa sa gabi, pakiramdam ko ay may kulang, at mas lalo na kapag nakakasakit ako. Gusto kong may humawak ng aking kamay. Ngunit kahit na, napatuloy si Paching, asawa siya ng iba, at asawa pa ang amo mo. Alam ko, kaya ako nag-isip. Ngunit, nag-isip sandali si Pasing at nagsalita. Kung ang senyora mismo ang humiling, medyo iba ang sitwasyon. Hindi ito lihim na relasyon, kundi may pahintulot. Pahintulot ba iyon? Well, kakaiba nga. Umiling si Pasing. Maraming nangyayari sa mundo. Ngunit Norma, sa huli, ikaw ang magdedesisyon. Wala ako masabi sa iyo. Sa pag-uwi, ang masalita ni Paching ay patuloy na bumabalik sa aking isip. 9 na taon ka nang maisa. Kapag nakahiga kang maisa sa gabi, hindi mo ba naisip na sana ay may kasama ka sa tabi mo? Iyon ako. Eksaktong iyon ang aking nararamdaman. Pagkatapos nun sa loob ng 2 araw, patuloy akong naisip. Habang nagtatrabaho, hindi nawawala ang aking mainiisip, at ganun din kapag umuwi ako. Hindi ako minadaling ng senyora. Ngunit minsan, kapag nakakatinginan kami, napakita siya ng desperadong ekspresyon. Para siyang nagsasabing pakiusap. Sa tuwing nakikita ko si Don Ricardo, nang hindi ko namamalayan, muli ko siyang tinitingnan. Sa edad na 68, mahirap paniwalaan kung gaano siya kalakas, malapad na balikat, tuwid na likod, malakas na paglakad. Ang nakamay niya na nagbabasa ng pahayagan ay mukhang matipuno at matigas. Siya nga ba ang taong gusto ng 3 beses sa isang araw? Bagaman mahirap isipin, hindi ko maiwasang maging curious. Kinabukasan ng umaga, muling ipinatawa ako ng senyora. Norma, mausap tayo sandali.
Makatabi kaming umupo sa sala. Ang muha ng senyora ay mas pagod kaysa sa ilang araw na nakalipas. Mas matingkad ang daksaka sa ilalim ng kanyang mata, at wala ng buhay ang kanyang muha. Norma, kagabi lang, 2 beses na naman niya iyon ginawa. Mahinang sinabi ng senyora, hindi ko na talaga kaya. Sobrang sakit ng aking likod kaya kailangan kong pumunta sa ospital ngayon, senyora. Norma, talagang pakiusap. Hinawakan ng senyora ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa lamig. Pakiusap, ikaw lang ang mayroon ako. Tiningnan ko ang mukha ng senyora. Nakita kong talagang pagod na siya. Ang paghihirap niya ng ganito dahil sa kanyang asawa na 40 taon na niyang kasama ay napasakit sa aking puso. At sa sandaling iyon, nang hindi ko namamalayan, naisip ko, 9 na taon na rin akong maisa, nalulungkot din ako. Kung papayagan ako ng senyora, masama ba talaga ito? Siyempre, asawa siya ng ibang tao. Hindi iyon magbabago. Ngunit ang senyora mismo ang humiling, hindi ba? Hindi ito lihim na relasyon, kundi may pahintulot. Hindi ba iyon kakaiba? Matagal ako nang atubili, pagkatapos ay dahan-dahan ako nagsalita. Senyora, ano? Gagawin ko po. Lumaki ang mga mata ng senyora. Hindi siya makapaniwala. Talaga. O, kung nahihirapan po kayo, tutulungan ko po kayo. Biglang niyakap ako ang senyora. Umiyak siya nang nanginginig ang balikat. Salamat Norma. Maraming salamat. Umiyak na sinabi ang senyora. Ikaw ang aking tagapagligtas. Naluha rin ako. Hindi ko alam kung ito ang tamang desisyon, ngunit dahil sa labis na pasasalamat ng senyora, nagulo ang aking isip. Ngunit senyora, si Don Ricardo po. Alam po ba niya ang tungkol dito? Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Ngunit alam din ng asawa ko na nahihirapan ako ngayon. Pausapan ko ng mayos. Pinunasan ng senyora ang kanyang luha at nagsalita. Sa Miyerkules, sadyang alis ako. Sa oras na iyon Norma, pwede mo bang asikasuhin ang asawa ko? Miyerkules, 3 araw mula ngayon. Opo, senyora. Salamat, maraming salamat. Sa pag-uwi, nanghihina ang aking mga binti. Ano ang desisyon ko? Pumaya akong palitan ang asawa ng ibang tao. Sa edad na 62, hindi ko inakala na mangyayari sa akin ang ganito. Nakatingin ako sa labas ng bintana ng bus, at malabo ang tanawin. Gusto kong umiyak. Masaya ba ako umalungkot? Tama ba umali? Hindi ko rin alam ang aking nararamdaman. Sa Miyerkules, 3 araw mula ngayon, ganap na magbabago ang aking buhay. Magiging babae ba ako muli pagkatapos ang 9 na taon? O gagawa ako ang isang pagkakamali na hindi na may babalik? Hindi ko pa alam. Papasok ko sa aking apartment, tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang mukha kong 62 taong gulang. Dumami ang aking makulubot, at hindi na rin gayang-gati ang aking balat. Ngunit kakaiba ang aking tingin. Isang tingin na may halong takot at pag-asa. Norma, magiging maayos ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, ngunit hindi ako sigurado. Palapit ng palapit ang Miyerkules. Sumikat ang araw na Miyerkules. Pagkakaising ko, nagsimulang bumilis ang tibok na aking puso. Ngayon na ang araw. Nakahiga akong nakatingin sa kisama, at naramdaman kong nanghihina ang aking mga binti. Hindi pa ako bumabangon. Ngunit kinakabahan na ako. Pagdating ko sa harap ng aparador, nanginginig ang aking kamay. Ano ang susuotin ko? Dapat ba ako magsuot ng komportableng damit gaya ng dati, o dapat ako magsuot ng kakaiba? Matagal akong naisip, at sa huli ay pinili ko ang isang blusa na mas matingkad ang kulay kaysa sa karaniwan. Isa itong light peach na blusa, na matagal ko nang hindi na isusuot. Nakatayo ako sa harap ng salamin, tinitinan ang aking sarili, at natawa ako. Sa edad na 62, ang maisip ng ganito tungkol sa damit. Abang sumasakay ako sa bus, kumakabog ang aking puso. Pinunasan ko ang aking pawis na kamay ng ilang beses gamit ang panyo. Nakatingin ako sa labas ng bintana, ngunit walang pumapasok sa aking isip. Ang iniisip ko lang ay ang mangyayari ngayong araw. Pagdating ko sa harap ng bahay ni Don Ricardo, bumagal ang aking paglakad. Matagal akong nakatayo sa harap ng pinto. Ilang beses akong huminga ng malalim bago ko naglakas loob na pindutin ang doorbell. Pasok Norma. Binuksan ng senyora ang pinto. Nakangiti siya gayang-gati, ngunit may kakaiba sa kanyang mata. Para siyang nagsasabi ngayon na, ang ganda ang kulay ng blusa mo ngayon Norma. Bagay na bagay sa iyo.
Opo, salamat po. Uminit ang aking mukha. Napansin ng senyora. Naiba ang suot ko sa karaniwan. Yumuko ako at dumiretso sa kusina. Habang naghahanda ng almusal, patuloy na nangingini ang aking makamay. Habang napapakulo ng sinigang, nilalasahan ko ito. Ngunit hindi ko alam kung maalat o matabang. 2 beses akong nabigo sa pabaliktad ng tortang itlog. Nawalan ako ng konsentrasyon. Norma, okay ka lang? Tanong ni Don Ricardo mula sa sala. Ang tingin niya sa akin habang nababasa ang pahayagan ay mainit. Hindi ko siya kayang tingnan ng diretso sa mata at bahagya akong tumalikod. Opo, okay lang po ako. Medyo hindi po ako nakatulog kagabi. Hindi iyon kasinungalingan. Wala akong tulog. Kaya ako napakabakaba hanggang madaling araw, at pagkasara ko ang aking mga mata, tumuno ang alarm. Pagkatapos kong mahanda ng almusal at mahugas ng pinggan, nasimulang mahanda ang senyora para sa paglabas. Naglagay siya ng makeup ng mas maingat kaysa sa karaniwan at naksuot ng magandang damit. May lakad ako kasama ang aking mga kaibigan, kaya medyo matagal ako. Sabi ng senyora kay Don Ricardo mula sa sala. Baka hindi ako makawi hanggang hapunan, kaya Norma, ingatan mo siya. Sige, maingat ka. Sumagot si Don Ricardo nang hindi inalis ang tingin sa pahayagan. Lumabas ang senyora sa pintuan at tiningnan ako. At bahagya siyang tumango. Ang ibig sabihin nun ay pakiusap. Sumara ang pinto. Biglang naging napakatahimik ng bahay. Ang tunog ng orasan ay tila mas malakas. Nakatayo ako sa harap ng lababo. Patuloy na nahuhugas ng pinggan. Ngunit nangingini ang aking mga kamay kaya nahihirapan akong humawak ng pinggan ng maayos. Ngayon, kaming dalawa na lang. Nasimulang maramdaman ko ang katotohanan na kaming dalawa na lang ni Don Ricardo ang naiwan. Kumabo ang aking puso ng napakabilis. Ano ang gagawin ko? Dapat ba akong lumapit muna, o dapat akong mahintay? Naging blanko ang aking isip. Pagkatapos kong mahugas ng pinggan, sinimulan kong linisin ang sala. Nakaupo pa rin si Don Ricardo sa sofa at nagbabasa ng pahayagan. Habang nililinis ko ang sala gamit ang vacuum cleaner, palihim kong sinilip si Don Ricardo. Malapat na balikat, tuwid na likod. Ang kamay niyang nakahawa sa pahayagan ay mukhang matipuno at matigas. Sa edad na 68, napakalakas niya. Dahan-dahan kong naintindihan kung bakit nahihirapan ang senyora, at kung bakit niya ako hiningan ng tulong. Sa kanyang pangangatawan at lakas, talagang hindi na niya ito kaya. Pagkatapos kong maglinis at mag-ayos ng labada, napakabagal ng oras. Pagtingin ko sa orasan, alas 11 pa lang ng umaga. May 2 oras pa bago mahanda ng tanghalian. Ang 2 oras na iyon ay tila napakahaba, parang 20 taon. Palapit na ang oras ng tanghalian. Nahanda ako ng tanghalian ng mas maingat kaysa sa karaniwan. Nagluto ako en paborito ni Don Ricardo na nilagang baka, gumawa en kare-kare, at nahanda rin en pinakbet at totang talong. Doble ang dami ng ulam kaysa sa karaniwan. Don Ricardo, handa na po ang tanghalian. Paglabas ni Don Ricardo mula sa kanyang silid-aralan, lumaki ang kanyang mga mata nang makita ang hapak-kainan. Bakit ang dami mong inihanda ngayon? Wala ang asawa ko, at maisa lang ako. Dahil wala po ang senyora, kailangan ko pong mas pagbutihin. Sinubukan kong sumagot ng natural hanggat maaari. Ngunit nanginginig ang aking boses. Norma, sabayan mo akong kumain. Hindi ko kayang ubusin ang lahat ng ito maisa. Kadalasan ay makahiwalay kaming kumakain. Ngunit ngayon ay hindi ko siya kayang tanggihan. Umupo ako sa tapat ni Don Ricardo at nagsimulang kumain. Nanginginig ang aking makamay habang humahawak ng chopsticks, kaya nahirapan akong humawak ng ulam. Ang sarap ng pagkain, Norma. Napakagaling mong magluto. Salamat po, Don Ricardo. Habang kumakain, nakita kong minamasahe ni Don Ricardo ang kanyang balikat. Ilang araw na siyang madalas na ginagawa iyon. Mukhang hindi komportable ang kanyang balikat. Don Ricardo, masakit po ba ang balikat niyo? Oh, medyo sumasakit dito dahil sa sobrang paglalarong golf kamakailan. Bakit hindi po kayo mapatingin sa doktor? Masyado akong abala. Siguro magiging okay ako kung lalagyan kong pampakirot. Habang kumakain, naisip ako sandali. Ito ba ang pagkakataon? Isang pagkakataon upang lumapit ng natural. Matagal akong naatubili. At sa huli ay nasalita ako. Gusto niyo po bang masahehin ko ang balikat niyo? Nang lumabas ang masalita, pinasisihan ko agad. Ano ang sinabi ko?
Nagulat si Don Ricardo at tiningnan ako. Nakaroon ning awkward na katahimikan. Balikat ko. Ikaw, Norma? Opo. Madalas ko pamasahi ang balikat na aking asawa. Sinubukan kong panatilihing matatag ang aking nanginginig na boses habang binabanggit ang aking asawa na pumanaw 9 na taon na ang nakalipas. Naatubili sandali si Don Ricardo, pagkatapos ay tumango. Kung gayon, pakiusap. Talagang hindi komportable ngayon. Pagkatapos naming kumain, nahugas ako ng pinggan. Sobrang nanginginig ang aking makamay. Ano ang iminungkahi ko? Pakiramdam ko ay sasabo ang aking puso, ngunit nasabi ko na, at hindi na ito may babalik. Pagkatapos kong mahugas ng pinggan, pumunta ako sa sala. Nakaupo si Don Ricardo sa sofa. Dahan-dahan akong lumapit at tumayo sa likod ni Don Ricardo. Kung gayon, sisimulan ko na po. Nang ilagay ko ang aking makamay sa balikat ni Don Ricardo, pakiramdam ko ay may kuryente na dumaloy. Ang matipuno na kalamnan na nararamdaman ko kahit sa ibabaw ng kanyang polo. 68 ba talaga siya? Paano siya magiging ganito katigas? Dahan-dahan ako simulang magmasahe. Nangingini ang aking makamay, ngunit sinubukan ko maging natural hanggat maari. Ah, ang sarap! Mahinang sinabi ni Don Ricardo. Ang init ng kamay mo, Norma. Iba ang tunog ng boses na iyon sa aking matainga. Mas maingat, ngunit mas malalim ang masahe ko. Naramdaman kong mas lumalim ang pahinga ni Don Ricardo. Gaano katagal iyon? 10 minuto? 20 minuto? Ang sarap talaga. Saan mo natutunan ito? Madalas ko pong gawin sa aking asawa bago siya pumanaw. Ah, sandaling huminto sa pagsasalita si Don Ricardo. At dahan-dahan siyang tumalikod. Nakatinginan kami. Norma, opo, Don Ricardo. May sinabi ba sa iyo si Sofia? Biglang bumaba ang aking puso. Alam ba ni Don Ricardo? Hindi ko alam kung gano'n sasabihin, kaya uminto ako. Ano po ang sinabing senyora? Wala, basta. Bumuntong hininga si Don Ricardo. Alam kong nahihirapan si Sofia ngayon. Alam ko. Wala akong sinabi. Napatuloy si Don Ricardo sa pagsasalita habang muling tumitingin sa harap. Masyado akong maraming gusto. Kahit tumanda, hindi iyon babago. Sa halip, parang mas marami pa akong gusto. Isang tapat na pagtatapat. Nakatigil ang aking mga kamay habang nakikinig sa mga salita ni Don Ricardo. May hiningi ba sa iyong pabo si Sofia? Opo, hindi ko na ito may tatago. Nakaramdam na rin pala si Don Ricardo. Pasensya na, Norma. Naipit ka sa ganitong sitwasyon. Hindi po. Ako rin po ang may gusto. Nang lumabas ang nga salita, namula ang aking mukha. Ano ang sinabi ko? Dahan-dahan akong tumayo si Don Ricardo at hinarap ako. Malapit ang pagitan namin. Nakatingin ng diretso sa akin ang mata ni Don Ricardo. May gusto ka rin, Norma? Opo. Mahina ang aking boses. 9 na taon na rin akong maisa. Nalulungkot ako. Dahan-dahang iniabot ni Don Ricardo ang kanyang kamay at ipinatong sa aking muka. Makaspang ngunit mainit ang palat. Pakiramdam ko ay sasabo ang aking puso. Norma. Don Ricardo. Dahan-dahang hinila ako ni Don Ricardo. Lumapit ang aming nga mukha. At nadikit ang aming nga labi. Isang malumanay ngunit masiding halik. Ang init ng isang lalaki na naramdaman ko pagkatapos ng 9 na taon. Gusto kong umiyak. Yumakap ang kamay ni Don Ricardo sa aking baywang, at ipinulupot ko ang aking mga braso sa lik ni Don Ricardo. Gaano katagal kami nahalikan? Dahan-dahan akong binitawan ni Don Ricardo at tiningnan ang aking mga mata. Pupunta tayo sa kwarto? Tumango ako. Hawa ang aming mga kamay, dumiretso kami sa silid tulugan. Kumabo ang aking puso ng napakabilis. Sumara ang pinto, at muling niyakap ako ni Don Ricardo. Ngayon mas malalim ang halik. Dahan-dahan kaming humiga sa kama. Hinaplos ni Don Ricardo ang aking buhok at nagtanong, sigurado ka ba? Opo, gusto ko rin po. Isa-isa kong tinanggal ang butones ng polo ni Don Ricardo. Lumabas ang matipuno niyang dibdib. Sa edad na 68, napakatigas ng kanyang katawan. Dumampi ang aking kamay sa kanyang dibdib at mahinang umungol si Don Ricardo. Ganap kaming naging isa. 9 na taon na ang nakalipas. Ang pakiramdam na matagal nang nawala sa loob ng 9 na taon ay muling nabuhay. Ang pakiramdam na nabubuhay. Ang pakiramdam na muling isinilang bilang isang babay. Yumakap ako sa Don Ricardo at lumuha. Umiyak ka ba? 9 na taon po.
Masyado po akong naisa ng matagal. Mas lalong hinipitan ni Don Ricardo ang yakap sa akin. Mainit. Sumisilip ang sikat ng araw sa labas ng bintana. Matagal kaming nakahiga, nakayakap sa isa't isa. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Pahapon na, muli niya ako niyakap. Muli, nagulat ako at nagtanong. Ginawa na natin kanina, pero ngayon na naman. Pasensya na, Norma, kasi gusto kita. Pangalawang beses na. Sa unang araw pa lang, 2 beses na. Doon ko lang naintindihan kung bakit nahihirapan ang senyora. Sa edad na 68, ang gusto niya ng ganito talagang hindi ordinaryo. Bandang alas 7 gabi, umuwi ang senyora. Naghahanda ako ngang hapunan sa kusina, at nanonood si Don Ricardo ngang TV sa sala. Para bang walang nangyari. Uwi na ako, papasok ng senyora sa pinto. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mata ay nagtatanong, kumusta? Bahagia akong tumango. Lumitaw ang ekspresyon ng pagaan ng loob sa mukha ng senyora. Salamat, Norma. Ang galing mong magluto ang hapunan. Wala po iyon, senyora. Kinagabihan, pauwi ko, tumingin ako sa salamin. Iba ang tingin ng aking mukha, para bang may buhay. Sa unang pagkakataon sa 9 na taon, naramdaman kong muling nabuhay bilang isang babae. Habang naliliho, nakisip ako. Ano ang nangyari ngayon? 2 beses akong nakasama ni Don Ricardo. Parang panaginip, nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisama. Pakiramdam ko ay naroon pa rin ang pakiramdam ang pajakap sa akin ni Don Ricardo. Mainit, talagang mainit. Hindi 7 beses sa isang linggo, kundi 2 beses sa isang araw pala. Naalala ko ang sinabi ng senyora. Sabi niya 7 beses sa isang linggo, ngunit ngayong araw lang, 2 beses na. Kung magpapatuloy ito araw-araw, talagang mahihirapan ako. Ngunit kakaiba, okay lang ako. Sa halip naramdaman kong nabubuhay ako. Ito ang simula, naisip ko habang ipinipikit ang aking mga mata. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Hindi ko alam, ngunit ang araw na ito ay magiging isang di malilimutang araw sa aking buhay. Pagkatapos ng unang Miyerkules, sumikat ang Huwebes. Ang aking papasok sa trabaho ay ganap na naiba kaysa kahapon. Sa halip na kaba, mas naramdaman ko ang kakaibang pananabik. Nakatingin ako sa labas ng bintana ng bus, at ang tanawin ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ang mapuno, ang langit, ang mga taong dumadaan, lahat ay parang kakaiba. Naisip ako, ganito pala ang pakiramdam na muling nabuhay bilang isang babae pagkatapos ng 9 na taon. Pagkabukas ko ng pinto ng bahay ni Don Ricardo, nakatinginan kami ni Don Ricardo na nasa sala. Sa maikling sandaling iyon, lahat ng nangyari kahapon ay bumalik sa aking isip. Uminit ang aking mukha kaya dali-dali akong yumuko. Magandang araw po, Don Ricardo. Pasok, Norma. Ang boses ni Don Ricardo ay mas malumanay kaysa sa karaniwan. O baka nagbago lang ang aking pandinig. Nasa sala rin ang senyora. At ngumiti siya ng bahagya nang makita ako. Para bang sinasabi ng ngiti, salamat. Habang naghahanda ng almusal, patuloy na nakakaabala ang sala. Ang tunog ng paglilipat ni Don Ricardo ngang pahayagan, ang tunog ng pag-inom niya ngang kape, kahit ang tunog ng pag-ubo niya, lahat ay tila kakaiba. Ang natunog na hindi ko pinapansin kahapon ay ngayon ay bawat isa ay nakatimo sa aking tainga. Norma, masarap ang sabaw ngayon. Sabi ni Don Ricardo habang kumakain ng almusal, isang simpleng papuri, ngunit namula ang aking mukha. Ngumiti ang senyora sa tabi niya. Mukhang mas gumaling ang pagluluto mo, Norma. May kakaiba. Sa sinabi niyang iyon, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kaya ngumiti na lang ako. Hindi ba talaga alam niyan, senyora? O sinasadya lang niya na makunwari na hindi niya alam? Sa anumang paraan, ang sitwasyon ng 3 tao na kumakain sa isang hapag-kainan ay kakaiba. Ang Huwebes ay araw na nasa bahay ang senyora. Kaya, nakatinginan lang kami ni Don Ricardo ng ilang beses at walang espesyal na nangyari. Ngunit tuwing nagkakasalubong kami sa pasilyo o nagkikita sa sala, bumibilis ang tibok ng aking puso. Patuloy na bumabalik sa aking isip ang nangyari kahapon. Kinagabihan, habang umuwi ako, hinatid ako ang senyora sa pintuan. Norma, maraming salamat. Mahinang sinabi ang senyora. Kagabi, hindi ganun ang asawa ko sa akin. Salamat sa iyo, nakatulog ako ng mahimbing. Mabuti po kung ganon, senyora. Bukas, alis ulit ako sandali sa hapon. Puwede ba kitang pakiusapan ulit? Bukas po, agad.
Dalawang araw na makasunod. Ngunit pakakita sa desperadong tingin ng senyora, hindi ko siya kayang tanggihan. Opo, sige po. Biyer landan na pong. Pagkatapos kumain ng tanghalian, nahanda ang senyora para sa paglabas. Pupunta ako sa salon at makikipagkita sa aking kaibigan. Uwi ako bago maghapunan. Pagkasara ng pinto, naging tahimik ang bahay. Pareho na ang sitwasyon noong Miyerkules. Nasimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Sinubukan kong kalmahin ang aking sarili habang nahuhugas ng pinggan, ngunit nangingini ang aking mga kamay kaya nahirapan akong humawak ng pinggan ng mayos. Pagkatapos kong mahugas ng pinggan, lumabas ako sa sala, at lumabas si Don Ricardo mula sa kanyang silid-aralan. Nakatinginan kami. Walang sinabi, ngunit sa tingin pa lang ay naintindihan na namin ang lahat. Norma, pwede ka bang pumunta sandali sa silid-aralan? Opo, Don Ricardo. Pumasok ako sa silid-aralan. Pagkasara ang pinto, niyakap ako agad ni Don Ricardo. Namiss kita. Ako rin po. Kahapon lang, pero ngayon na naman. 2 araw na makasunod, ngunit hindi ko ito kayang tanggihan. O sa halip, ayaw kong tanggihan. Makatabi kaming umupo sa sofa sa silid-aralan. Hinawakan ni Don Ricardo ang aking kamay at dahan-dahang hinila. Nagsimula ang halik. Mas pamilyar kaysa noong Miyerkules. Dito po, tanong ko, hindi sa silid-tulugan, kundi sa silid-aralan. May sofa naman. Ngumiti si Don Ricardo at sumagot. At ganap kaming naging isa sa sofa sa silid-aralan. Ang kakaibang lugar ay naging bagong karanasan. Sa silid-aralan na may sumisilip na sikat ng araw sa labas ng bintana, tahimik kaming nagdamdam sa isa't isa. Pagkatapos, habang naayos ako ng aking damit, naisip ako, 2 beses noong Miyerkules, 1 beses noong Biyernes, 3 beses na sa loob ng 3 araw. Ito ba ang magiging araw-araw? Norma. Hinaplos ni Don Ricardo ang aking buhok at nagsalita. Salamat, maraming salamat. Ako rin po, Don Ricardo. Bago bumalik ang senyora, inayos ko ang silid-aralan at lumabas sa sala. Para bang walang nangyari, sinimulan kong muling maglinis. Ngunit kumakabo pa rin ang aking dibdib. Sumikat ang Sabado ang umaga. Ang Sabado ay karaniwan ay araw na hindi ako pumapasok. Ngunit tumawag ang senyora. Norma, pasensya na, pwede ka bang pumasok ngayon? Kailangan ko kasing magpahinga sa tanghali. Opo, sige po, senyora. Naintindihan ko ang ibig sabihin ng senyora na kailangan niyang magpahinga. Kailangan kong palitan si Don Ricardo. Natrabaho ako kahit Sabado. Pagdating ko sa bahay ni Don Ricardo, naghihintay ang senyora sa pintuan. Salamat, Norma. Hindi maganda ang pakiramdam ko ngayon kaya kailangan kong magpahinga. Sabi ng senyora na pagod ang ekspresyon. Matutulog ako sa kuwarto. Nasa sala si Don Ricardo, kaya ingatan mo siya. Pumasok ang senyora sa kuwarto at sumara ang pinto. Nasa sala si Don Ricardo at nanonood ng TV. Pumunta ako sa kusina at nagsimulang mahanda ng tanghalian. Ngunit pakaraan ng ilang sandali, pumasok si Don Ricardo sa kusina. Norma. Opo, Don Ricardo, nasa kuwarto si Sofia, hindi ba? Opo. Sabi niya matutulog daw po siya. Lumapit sa akin si Don Ricardo, niyakap niya ako mula sa likod. Nagulat ako. Don Ricardo, nasa katabing kwarto lang po ang senyora. Okay lang. Basta tahimik lang tayo. Bulong ni Don Ricardo sa aking tainga. Kumabo ang aking puso ng napakabilis. Nasa katabing kwarto lang ang senyora, at ginagawa niya ito sa sala. Ngunit hindi ko kayang tanggihan ang pagipo ni Don Ricardo. Pinatay ko ang stove at lumipat sa sala. Umupo kami sa sofa. Hinila ako ni Don Ricardo. Tahimik at maingat kaming naging isa. Ang katotohanan na nasa katabing kuwarto ang senyora ay kinabahan ako, ngunit kakaiba, mas bumilis ang tibok ng aking puso. Pagkatapos, habang nagpapahinga kami, hininalikan ako ni Don Ricardo sa no. Pasensya na, hindi ko kayang pigilin. Okay lang po, Don Ricardo. Inayos ko ang aking damit at bumalik sa kusina upang magsimulang muli makluto. Nang hininik pa rin ang aking mga kamay. Nasa katabing kwarto lang ang senyora, at ginawa namin iyon sa sala. Dumaloy sa akin ang pagkakasala at pananabik. Pagkatapos kong mahanda ng tanghalian at mahugas ng pinggan, lumabas ang senyora sa kwarto. Kinuskos niya ang kanyang mata at lumabas sa sala. Nakatulo ako ng maayos. Nakatulo ako ng 1 o 2 oras at nakakapag-relax ako. Mabuti po kung ganon, senyora.
Tiningnan ako ngang senyora at nagtanong sa mahinang boses. Okay ba si Don Ricardo? Opo. Ngumiti ang senyora. Salamat Norma, talaga. Linggo ang umaga. Muling tumawa ang senyora. Norma, pasensya na, puwede ka bang pumasok din ngayon? Kailangan ko kasing pumunta sa simbahan. Opo, sige po. 2 araw na makasunod na pagpasok sa trabaho tuwing weekend. Pagdating ko sa bahay ni Don Ricardo, naghahanda na ang senyora para sa paglabas. Nakasuot siya ng formal na damit at maingat na naglagay ng makeup. Pagkatapos ng misa, may lunch meeting ako, kaya medyo matagal ako. Siguro mga alas 3 ako makakawi. Opo senyora, dahan-dahan po kayo. Pagkaalis ang senyora, agad na pumunta si Don Ricardo sa kusina. Norma, Don Ricardo, kumain na po kayo ng almusal. Hindi pa. Nahintay ako para sabay tayong kumain. Norma. Sabay kaming nag-almusal. Naging pamilya na ang pagupo namin ng makaharap at kumakain. Isang bagay na hindi ko inakala dati. Pagkatapos naming kumain, habang maghuhugas ako ng pinggan, niyakap ako ni Don Ricardo mula sa likod. Muli, ginawa na natin kahapon, hindi ba? Nagulat ako at nagtanong. Ginawa namin noong Sabado. At ngayon? Linggo ng umaga. Muli. Ngunit namiss kita. Norma. Ilang beses na ba ito ngayong linggo? Binilang ko. 2 beses noong Miyerkules, 1 beses noong Biyernes, 1 beses noong Sabado, at ngayon, pang-5 beses na. Linggo pa lang iyon. Lumipat kami mula sa kusina patungo sa silid tulugan. Nakahiga kami sa kama at ganap na naging isa. Sa silid tulugan, na may sumisilip na sikat ning araw sa pagitan ning kutina, nagdamdam kami sa isa-isa. Mainit. Pagkatapos, habang nakahiga kami sa kama, hinawakan ni Don Ricardo ang aking kamay. Norma. Opo, nahihirapan ka ba dahil sa akin? Nahihirapan po. Sa totoo lang, medyo nahihirapan ako. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin na nabubuhay ako. Ang pakiramdam na nakalimutan ko sa loob ng 9 na taon ay muling nabuhay. Okay lang po, Don Ricardo. Gusto ko po. Talaga? Opo, talaga po. Ngumiti si Don Ricardo na tila nakampante. Kinagabihan. Pauwi ko mula sa trabaho. Tinawagan ko ang aking kaibigan na si Pasing. Pasing. May sasabihin ako. Ano iyon? Kakaiba ang boses mo. Hindi 7 beses sa isang linggo. Higit sa 10 beses sa isang linggo. O baka higit pa. Matagal na hindi nakapasalita si Paching. Pagkatapos ay nagtanong siya na tila sumisiga. Ano? 10 beses? Ibig sabihin, araw-araw at sobra pa. Oh. Minsan, 2 beses sa isang araw. 68? Hindi ka panipaniwala. Ang reaksyon ni Pasing ay pareho sa aking reaksyon. Hindi rin ako makapaniwala sa simula. Ngunit nang personal ko itong naranasan, totoo pala. Kaya pala nahirapan ang senyora. Ngayon naintindihan ko na. Ngunit, okay ka lang. O, kakaiba, okay lang ako. Sa halip, naramdaman kong nabubuhay ako. Parang muling nabuhay ang pakiramdam na nawala sa loob ng 9 na taon. Bumuntong hininga si Paching. Hoy Norma, maingat ka. Huwag kang masangkot ng emosyonal. Alam ko. Maiingat ako. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, humiga ako sa kama. Nakatingin sa kisama, binalikan ko ang linggong ito. 2 beses noong Miyerkules, 1 beses noong Biyernes, 1 beses noong Sabado, at 1 beses noong Linggo, 5 sa kabuuan. At may Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes pa. Ayon sa senyora, mayroon pang 7 beses sa linggong ito. Kaya higit sa 10 beses sa isang linggo. Ngayon naintindihan ko na kung bakit nahihirapan ang senyora. Naisip ako. 40 taon niyang kinaya iyon. Talagang kahanga-hanga. Ilang araw pa lang ako nagsisimula, ngunit medyo pagod na rin ako. Ngunit mas malaki ang pagiging kontento kaysa sa pagod. Okay lang ako. Sabi ko sa sarili ko. Hindi lang okay, kundi nabubuhay ako. Ang pakiramdam bilang isang babae. Ang pakiramdam na gusto ka ang isang tao. Ang pakiramdam na nagiging isang espesyal na tao. Mahalaga iyon sa akin. Ang susunod na linggo ay pareho. Tuwing umalis ang senyora, kasama ko si Don Ricardo. Miyerkules ng hapon, Biyernes ng hapon, Sabado ng tanghali, Linggo ng umaga. Nasimulang mabuo ang pattern. Ngunit isang araw ipinatawag akong senyora. Norma, mausap tayo sandali.
Makatabi kaming umupo sa sala. Ang ekspresyon ng senyora ay mas masaya kaysa sa karaniwan. Ngayon, talagang naging komportable ako. Hindi na masakit ang aking likod, at sabi ng doktor, mas bumuti na ako. Mabuti po kung ganon senyora. Dahil sa iyo, Norma. Hinawakan ng senyora ang aking kamay. Maraming salamat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung wala ka. Nasimulang mamuha ang luha sa mga mata ng senyora. Naramdaman kong tunay ang kanyang pasasalamat. Kaya, Norma, may isa akong pakiusap. Opo, sabihin niyo po. Hindi ka ba pwedeng lumipat na lang at manirahan sa aming bahay? Po, live-in po? Nagulat ako sa alok ng senyora. Nahihirapan kang magbiyahe araw-araw, hindi ba? Manirahan ka na lang sa aming bahay. May bakanteng kuwarto naman. Paliwanag ng senyora. Kung gayon, hindi na ako kailangang umalis, at magiging comfortable ka rin, Norma. Living ka sa bahay. Hindi ko pa kailanman naisip ang ganoong alok. Ngunit pagkarinig ko sa sinabi ng senyora, may punto siya. Mas comfortable nga na manirahan sa bahay kaysa magbiyahe araw-araw. Pag-isipan ko po, senyora. Sige, dahan-dahan mo lang paisipan. Hindi mo kailangang magdesisyon ng madali. Sa pag-uwi, naisip ako, kung lumipat ako, ano ang mangyayari? Malamang, mas madalas akong makakasama ni Don Ricardo. Ngayon, posible lang ito kapag umalis ang senyora, ngunit kung lumipat ako, posible ito sa gabi kahit sa madaling araw. Maaring maging 14 beses sa isang linggo mula sa 7 beses. Sa pag-isip na iyon, medyo natakot ako, ngunit sabay nito, na-expect din ako. Makalipas ang ilang araw, sumagot ako sa senyora. Luluwas na po ako, senyora. Maliwanag ang mukha ng senyora. Maraming salamat, Norma. Maraming salamat. Kaya lumipat ako sa bahay ni Don Ricardo. At mula nun, lahat ay nagbago. Sa unang gabi ko bilang live-in, habang nakahiga ako sa aking kwarto upang matulog, may kumatok. 5:00 na nga madaling araw. Kinuskos ko ang aking mamata at binuksan ang pinto, at naroon si Don Ricardo. Don Ricardo, madaling araw na po. Hindi ako makatulog. Pumasok si Don Ricardo sa aking kwarto, at niyakap niya ako. Sa madaling araw din, talagang nagbago ang lahat nang lumipat ako. Isang beses sa gabi, isang beses sa madaling araw, at isa pa sa umaga. 2 o 3 beses sa isang araw. Hindi 7 beses sa isang linggo, kundi 14 beses sa isang linggo pala. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ako pinayagang lumipat ng senyora. Ibinigay niya sa akin ang kanyang responsibilidad. Ngunit kakaiba, okay lang ako. Hindi ako nahihirapan. Sa halip, tuwing umaga, pagising ko, naramdaman kong nabubuhay ako. Ito ang aking bagong pang-araw-araw na buhay, naisip ko. Isang buwan na ang lumipas mula nang lumipat ako. Sa simula, kakaiba ang buhay sa bahay na ito, ngunit ngayon ay naging natural na ito. Pagkakaising ko sa umaga, nakahanda ako ng pagkain sa kusina, naklilinis at naklalabas sa tanghali, at muling nakahanda na pagkain sa gabi. Hindi ito gaanong naiba sa aking pang-araw-araw na buhay bago ako lumipat. Ngunit may isang bagay na nagbabago sa gabi. Halos gabi-gabi dumadalaw si Don Ricardo sa aking kwarto. Naging pang-araw-araw na ang pagkatok niya bandang 10 gabi, at minsan ay bumabalik din siya sa madaling araw. Sa simula, nagulat ako sa dalas, ngunit pakalipas ni isang buwan, nasimulang umangkop ang aking katawan. Kakaiba man pakinggan, ngunit nakaramdam ako ng kalungkutan sa mga araw na walang ganon. Ang senyora ay mukhang talagang comfortable. Bago ako lumipat, lagi siyang may pagod na ekspresyon. Ngunit ngayon ay may buhay ang kanyang mukha. Malaki ang ipinagbuti ang pananakit ang kanyang likod, at nabawasan din ang kanyang papunta sa ospital. Minsan, tuwing nakikita niya ako, naging ugali na niyang mapasalamat. Norma, ikaw ang aking tagapagitas. Sabi ng senyora isang umaga habang umiinom ng kape. Nasa silid-aralan si Don Ricardo, at ako ay nahuhugas ng pinggan sa kusina. Hindi mo alam kung gaano ako komportable ngayon, hindi ko alam na ganon pala kasarap makatulog ng mahimbing sa gabi. Mabuti po kung ganon, senyora. Mukhang masaya rin ang aking asawa ngayon. Mas masigla siya kaysa dati. Idinagdag ng senyora habang nakangiti. Lahat ay dahil sa iyo, Norma. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya ngumiti na lang ako. Dahil sa labis na pasasalamat ng senyora, nagulo ang aking isip. Sa isang banda, masaya ako, at sa kabilang banda, naisip ako kung tama ba ito. Naging pamilya na rin ang tanawin ng 3 taon na kumakain sa isang hapag-kainan.
Si Don Ricardo ay kumakain habang nagbabasa ng pahayagan. Ang senyora ay kumakain ng magaan na salad. At ako naman ay nagsisilbi sa kanila habang kumakain din. Sa panlabas, mukha itong isang ordinaryong pamilya, ngunit alam naming tatlo kung gaano kakaiba ang relasyong ito. Simulang mabuo ang pattern. Lunes, Martes, Huwebes ay maaraw na nasa bahay ang senyora, kaya kailangan naming maingat. Kaya, kadalasan ay gabi na, pagtulog ni senyora, saka pumupunta si Don Ricardo sa aking kuwarto. Miyerkules at Biyernes ay mga araw na lumalabas ang senyora, kaya posible rin ito sa tanghali. At sa weekend, sadyang natutulog si Don Ricardo sa tanghali o lumalabas upang bigyan kami ng oras. Kung kakalkulahin ko ang lingguhang average, talagang nakakagulat. Halos gabi-gabi, isang beses, at sa tanghali kapawala ang senyora, 2 o 3 beses. Sa kabuuan, higit sa 10 beses sa isang linggo. Minsan, umabot pa ito ang 14 na beses sa isang linggo. Nang sabihin ng senyora na 7 beses sa isang linggo, inakala ko marami iyon, ngunit sa totoo lang, mas marami pa pala. Don Ricardo, hindi po ba kayo napapagod? Isang gabi, habang nakahiga kami, nagtanong ako. Talagang curious ako. Sa edad na 68, paano siya nagkaroon ng ganong lakas? Hindi ako napapagod. Sa halip, kapag kasama kita, Norma, nakakaroon ako ng lakas. Ngumiti si Don Ricardo at sumagot. Habang hinahaplos ang aking buhok, idinagdag niya. Mula noong bata pa ako, ganon na ako. Naintindihan ko rin kung bakit nahirapan si Sofia. Marami siyang pinagdaanan sa loob ng 40 taon. Talagang nahirapan po siguro ang senyora. Kaya mas lalo akong napapasalamat sa iyo, Norma. Dahil sa iyo, comfortable rin si Sofia, at masaya rin ako. Habang nakikinig ako sa mga salita ni Don Ricardo, naisip ako. Kakaiba man ang relasyon. Ngunit kung masaya kaming tatlo, okay lang kaya. Ang senyora ay naging comfortable ang kanyang katawan, nakukuha ni Don Ricardo ang gusto niya, at ako naman ay muling nabuhay bilang isang babae pagkatapos ng 9 na taon. Marahil, ito ang aming sariling balansa. Ngunit isang Martes, may hindi inaasahang nangyari. Ang Martes ay karaniwan ay araw na nasa bahay ang senyora. Kaya gaya nga dati, naglilinis ako, naglalaba, at naghahanda ng hapunan. Bandang alas 4 hapon, biglang nasimulang mahanda ang senyora para sa paglabas. Norma, kailangan kong lumabas ng mabilis. Bigla kasing nakasakit ang kaibigan ko, kaya kailangan kong pumunta sa ospital. Opo. Senyora, dahan-dahan po kayo. Pasensya na, ingatan mo rin ang asawa ko ngayon. Dali-daling lumabas ang senyora. Martes, ngunit bigla kaming nag-isa. Napatuloy ako sa paghahanda ng hapunan sa kusina. Habang naghihiwa akong gulay, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa likod ko. Paglingon ko, naroon si Don Ricardo. Don Ricardo. Nagulat po ako. Umalis si Sofia, hindi ba? Opo, nakasakit po ang kaibigan niya. Lumapit sa akin si Don Ricardo, at niyakap niya ako mula sa likod. Ngayon po ay Martes. Sabi ko, ang Martes ay karaniwan ay araw na wala kaming ginagawa dahil nasa bahay ang senyora. May pattern, ngunit bigla itong nabasag, kaya nagulat ako. Ngayon ay espesyal. Bulong ni Don Ricardo sa aking tainga. Simulang bumilis ang tibok ng aking puso. Ibinaba ko ang kutsilyo at pinatay ang stove. Dito po. Sa kusina. Bakit hindi? Pinihit ako ni Don Ricardo at hinalikan ako. Nasimula ang halik sa harap ng hapagkainan sa kusina. Magaspang ngunit mainit, sumandal ako sa hapagkainan. Hinila ako ni Don Ricardo. Ito ang unang pagkakataon na ginawa namin ito sa kusina. Ang kakaibang lugar ay kinabahan ako, ngunit kakaiba, naging bago ito. Ganap kaming naging isa. Mainit. Huminga ako ng malalim. Sa kusina na may sumisilip na sikat ng araw sa labas ng bintana, nadamdam kami sa isa't isa. Kung ganun po ang hapunan. Nahihirapang sinabi ko. Puwede mo iyang gawin mamaya. Ngumiti si Don Ricardo at sumagot. Sa huli, naantala ang paghahanda ng hapunan ng 1 oras. Habang naayos ako ng damit, naisip ako. Ngayon, hindi na rin nakatakda ang araw. Inakala ko may pattern, ngunit sa totoo lang, wala naman. Kapag gusto ni Don Ricardo, kahit kailan, kahit saan, normal ba ito? Natanong ako sa sarili ko,
ngunit wala akong nahanap na sagot. Makalipas ang ilang araw, alas, 5 gram madaling araw, may kumatok. Hindi ito ang unang pagkakataon na dumalaw siya sa madaling araw pagkatapos akong lumipat, ngunit sa araw na iyon mas anto ako. Kinuskos ko ang aking mata at binuksan ang pinto at naroon si Don Ricardo. Don Ricardo, madaling araw na po. Hindi ako makatulog. Pumasok si Don Ricardo sa kwarto. Hindi pa ako tuluyang gising. Bumalik ako sa ilalim ng kumot, at sumunod din si Don Ricardo. Ginawa na natin kagabi, hindi ba? Sabi ko sa antok na boses, bandang alas, 11 ngang kagabi, at ngayon, alas, 5 ngang madaling araw, muli. Alam ko, kahit na, niyakap ako ni Don Ricardo, isang mainit na yakap. Sa bahagyang liwanag ng madaling araw, ganap kaming naging isa. Pagkatapos, hininalikan ako ni Don Ricardo sa noo. Pasensya na. Ginising kita. Okay lang po. Sumagot ako habang ipinipikit ang aking mga mata. Sa totoo lang, pagod ako. Ngunit hindi ko ito kinainisan. Pagkaalis ni Don Ricardo, tiningnan ko ang orasan. Alas, 5:40 na madaling araw. Isang beses kagabi ng alas, 11. At isa pa ngayon ng alas, 5 gram madaling araw. 2 beses sa loob ng 6 na oras. Dahil lumipat ako, talagang araw-araw na pala. Nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Bago ako lumipat, posible lang ito kapag umalis ang senyora, ngunit pagkalipas kong lumipat, gabi-gabi, minsan sa madaling araw, at minsan sa tanghali. Naging 14 na beses sa isang linggo mula sa 7 beses. Sa tingin ko, umabot pa ito nga halos 20 beses sa isang linggo sa ilang linggo. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ako pinayagang lumipat ng senyora. Buong-buo niyang ibinigay sa akin ang kanyang responsibilidad na hindi niya kayang gawin. At tinanggap ko iyon. Pagkalipas ng isang buwan, kakaibang naging matata ang relasyon ng 3 tao. Sa umaga, sabay kaming kumakain. Sa tanghali, ginagawa namin ang aming mga gawain. Sa gabi, pumupunta si Don Ricardo sa aking kuwarto. At alam ngang senyora ang katotohanan na iyon, ngunit nakunwari siyang hindi niya alam. O sa halip, hindi siya nakunwari, kundi nagpapasalamat pa nga. Norma, ang ganda ngang ekspresyon ng aking asawa ngayon. Isang gabi. Sinabi ngang senyora sa akin nang maisa kaming dalawa. Dati, lagi siyang may ekspresyon ng kawalan ng kasiyahan, ngunit ngayon ay ganap na siyang nagbago. Ito ang unang pagkakataon sa aming pagpapakasal na madalas kong makita siyang nakangiti sa bahay. Ganon po ba? O. Lahat ay dahil sa iyo, Norma. Hinawakan ng senyora ang aking kamay. Maraming salamat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aming pag-asawa kung wala ka. Habang nakikini ako sa mga salita ng senyora, nakaroon ako ng magulong damdamin. Masaya ba ako o malungkot? Tama ba o mali? Ang malinaw ay masaya kaming tatlo sa kasalukuyang sitwasyon. Ang senyora ay naging komportable ang kanyang katawan at hindi na madalas pumupunta sa ospital. Si Don Ricardo ay masaya dahil nakuha niya ang gusto niya at dumami ang nga oras na nakangiti siya sa bahay. Ako naman ay muling nabuhay bilang isang babay pagkatapos ng 9 na taon at naramdaman kong kailangan ako ngang isang tao. Kakaiba man ang relasyon, ngunit marahil, ito ang aming sariling balanse. Naisip ako, ngunit isang araw, kakaiba ang ekspresyon ang senyora. Habang kumakain kami ang almusal, tahimik ang senyora. Kadalasan ay maraming siyang sinasabi, ngunit sa araw na iyon, tahimik siya. Nagbabasa si Don Ricardo ng pahayagan kaya hindi niya napansin, ngunit alam ko. May nagbago. Pagkatapos ng pagkain, pumasok si Don Ricardo sa silid-aralan, at kami na lang ng senyora ang naiwan sa sala. Uminom ng kape ang senyora habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang likod ay tila malungkot. Senyora, okay lang po kayo? Maingat kong nagtanong. Dahan-dahang inikot ng senyora ang kanyang ulo at tiningnan ako. Norma, opo? Pakiramdam ko ay hindi na ako pinapansin ng aking asawa ngayon. Bumaba ang aking puso sa sinabi niyang iyon. Ano ang ibig niyang sabihin? Dati, minsan ay nakikipag-ugnayan pa rin siya sa akin. 1 beses o 2 beses sa isang linggo. Ngumiti ng mapay ang senyora. Ngunit simula nang dumating ka, Norma, halos hindi na niya ginagawa. Siguro, wala pang 1 o 2 beses sa isang buwan. Senyora, ako po ang nauna ng humiling. Kaya wala po ako masasabi.
Mas naging komportable rin po ako. Bumuntong hininga ang senyora. Ngunit kakaiba. Medyo nalulungkot ako ngayon. Nalulungkot po kayo. Naramdaman pala ang senyora ang ganong damdamin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kaya nakinig na lang ako. Alam kong pumupunta ang asawa ko sa iyo, ngunit okay lang sa akin dahil ako ang humiling. Tiningnan ako ng senyora. Magulo ang kanyang tingin. Ngunit kahapon, nakita ko ang asawa ko na hinahaplos ang iyong buhok. Napakabait niya, samantalang hindi niya kailanman ginawa sa akin. Sumasakit ang aking dibdib. Naramdaman ko ang damdamin ng senyora. Senyora, alis na lang po ako? Hindi. Umiling ang senyora. Ako ang nagsimula nito, bakit ikaw ang alis? Nagsabi lang ako dahil medyo magulo. Huwag mong isipin. Tumayo ang senyora at pumasok sa kwarto. Ako ay naiwan sa sala, nakaupo ng matagal. Tama ba ito? Inakala kong masaya kaming tatlo, ngunit hindi pala. Ang senyora ay naging comfortable, ngunit kasabay nito, may nawawala sa kanya. Ang pagpapansin ng kanyang asawa. Ang kabaitan ng kanyang asawa. Ano ang nagawa ko? Nagulo ang aking isip. Kinagabihan, nang dumating si Don Ricardo sa aking kuwarto, nagatubili ako. Don Ricardo, bakit? Bakit hindi po kayo bumisita sa senyora ngayon? Nagtaka si Don Ricardo at tiningnan ako. Bakit? May problema ba? Wala po. Basta, mukhang malungkot po ang senyora ngayon. Matagal na hindi nakapagsalita si Don Ricardo. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Alam ko. Alam kong napapabayaan ko si Sofia. Kung ganun po. Ngunit, Norma, sa totoo lang, sasabihin ko sa iyo. Umupo si Don Ricardo sa gilid ng hakama. Nahihiya ako kay Sofia. Pinahirapan ko siya sa loob ng 40 taon. Ngunit sa iyo, Norma, ibang damdamin ito. Ibang damdamin, kumabo ang aking puso. Gusto kita, Norma. Talaga. Sa simula. Napapasalamat lang ako. Ngunit ngayon, iba na. Tiningnan ako ni Don Ricardo ng diretso sa mata. Alam kong hindi ito dapat, ngunit paano ko pipigilin ang aking damdamin? Nawalan din ako ng imik. Nakaroon ng damdamin si Don Ricardo sa akin. Hindi lang isang relasyon na pinapalitan lang. Ako rin po. Lumabas ang mga salita sa aking bibig. Pinagsisihan ko pagkasabi ko, ngunit huli na. Gusto ko rin po kayo, Don Ricardo. Sa simula, ginawa ko lang ito dahil pakiusap ng senyora, ngunit ngayon, niyakap ako ni Don Ricardo. Mainit, ngunit mabigat ang isang bahagi ng aking puso. Hindi ito dapat. Naalala ko ang mukha ng senyora, ang ekspresyon niya na nagsasabing nalulungkot siya. Ang senyora na nasaktan nang makita ang kanyang asawa na mabait sa ibang babae. Lumampas ba ako sa limitasyon? Magulo ang aking isip habang ipinipikit ang aking mga mata. Mula ng araw na iyon, nakbago ang kapaligiran sa bahay. Sa panlabas, pareho lang. Sa umaga, sabay kaming kumakain ng almusal. Sa tanghali, ginagawa namin ang aming magagawain, at sa gabi, muling nagtitipon para sa hapunan. Ngunit pakiramdam ko ay may kakaibang hindi pagkakapare-pareho na nagsisimula. Bumigat ang hangin. Ang tingin ng senyora sa akin ay hindi na gaya ng dati. Dati, napapasalamat siya at nagsasabing naging comfortable siya, at mainit siya sa akin, ngunit ngayon ay may distansya. Ngumingiti siya, ngunit walang ngiti sa kanyang mamata. Sa halip, naging mas mabait si Don Ricardo sa akin. Sa umaga, habang kinakain niya ang inihanda kong pagkain, pinupuri niya ako na masarap, at tuwing nakakasalubong kami sa pasilyo, bahagya siyang ngumingiti. Kapag wala ang senyora, hinahaplos niya ang aking buhok o hinahawakan ang aking kamay. Ang problema ay minsan nakikita ang senyora ang mag-eksenang iyon. Isang hapon, naghahanda ako ang merienda sa kusina. Pumasok si Don Ricardo at tumayo sa likod ko pagkatapos ay bahagyang minasahe ang aking balikat. Muha kang pagod, Norma. Okay ka lang ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo, Don Ricardo. Ang kalusugan ang mahalaga. Sa sandaling hinahaplos ni Don Ricardo ang aking balikat, naroon ang senyora sa harap ng pinto ng kusina. Hindi ko alam kung kailan siya dumating, ngunit nakatingin siya sa amin. Nagulat ako at lumingon, at iniurong din ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Ah, Sofia, naroon ka pala. Oh, inom lang sana ako ng tubig. Kumuha ng tubig ang senyora sa ref. Walang emosyon ang kanyang ekspresyon. Ngunit alam ko, nasaktan siya.
Pagkatapos uminom ng tubig, lumabas ang senyora sa sala nang walang sinasabi. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Hindi ito dapat. Nakatingin sa kisama, naisip ako. Sa simula, simpleng palit lang ito. Dahil nahirapan ang senyora, ako ang pumalit kay Don Ricardo. Inakala naming masaya kaming lahat. Napapahinga ang senyora at ako naman ay muling nabuhay bilang isang babae pagkatapos ng 9 na taon. Ngunit kailan nasimulang magalo ang madamdamin? Nang sinabi ni Don Ricardo na gusto niya ako, at sinabi ko rin na gusto ko siya. Mula nun, lahat ay nabago. Hindi na ito isang simpleng relasyon. Alam kong nahihirapan ang senyora, bakit hindi ko ito mapigilan? Natanong ako sa sarili ko, ngunit walang sagot. Makalipas ang ilang araw, ipinatawa ako ng senyora. Norma, mausap tayo sandali. Makaharap kaming umupo sa sala. Seryoso ang ekspresyon ng senyora. Naramdaman ko ang isang bigat na hindi ko pa naramdaman noon. Ngayon marami akong iniisip. Dahan-dahang nasalita ang senyora. Noong una akong humiling sa iyo, sa totoo lang, sobrang nahirapan ako. Hindi ko kayang gawin ang gusto aking asawa. Opo senyora, ngunit ngayon, may naramdaman ako. Tiningnan ako ang senyora ng diretso sa mata. Pakiramdam ko ay seryoso ang asawa ko sa iyo. Biglang bumaba ang aking puso. Naramdaman na pala ang senyora. Dati, inakala kong napapasalamat lang siya. Napapasalamat dahil pinalitan mo ako. Ngunit ngayon, iba na. Iba ang kanyang tingin. Wala akong masabi. Dahil tama ang sinabi ng senyora. Sa akin, sa loob ng 40 taon, hindi niya kailanman ipinakita ang ganoong tingin. Gusto lang niya ang gusto niya, hindi niya ako kailanman tiningnan. Nangingini ang boses ng senyora. Ngunit sa iyo, Norma, iba. Pakiramdam ko ay talagang gusto ka niya. Senyora, okay lang, hindi mo kasalanan. Umiling ang senyora. Ako ang nagsimula nito, sino ang masisisi ko? Ako ang nauna ng humiling. Hindi ba? Bumuntong hininga ng malalim ang senyora. Nakita kong namumuo ang luha sa kanyang nga mata. Ngunit kakaiba. Comfortable ang aking katawan. Ngunit sobrang nahirapan ang aking puso. Sinubukan ngang senyora na ngumiti. Ngunit nabigo siya. Ano ang nagawa ko? Ibinigay ko ang aking asawa sa ibang babae, senyora. Sa simula, inakala kong palit lang ito. Ang gagawin mo ang hindi ko kayang gawin. Ngunit ngayon, tiningnan ko, hindi pala ganon. Umagos ang luha ng senyora. Ibinigay ko pati ang puso ng aking asawa. Naluha rin ako. Naramdaman ko ang damdamin ng senyora. Isang asawa na 40 taon niyang kasama. Paano ang pakiramdam na makita ang asawang iyon na nagbibigay ng puso sa ibang babae? Kahit pa siya ang nagsimula nito, masasaktan pa rin siya. Senyora, alis na lang po ako. Sabi ko, kailangan kong tapusin ang sitwasyong ito. Hindi na ito pwede. Hindi. Umiling ang senyora. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. Paisipan ko muna. Tumayo ang senyora at pumasok sa kuwarto. Ako ay naiwan sa sala, nakaupo ng matagal at umiyak. Kinagabihan. Nang dumating si Don Ricardo sa aking kuwarto, hindi ko binuksan ang pinto. Norma, mula sa labas ng pinto, tumawa si Don Ricardo. Nakahiga ako sa kama at sumagot. Pasensya na po ngayon, Don Ricardo. Matagal na katahimikan ang bumalot. At narinig ko ang paglayo ng yapa ni Don Ricardo. Nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisama. Gusto kong umiyak, ngunit wala nang lumabas na luha. Para bang naibuhos ko na ang lahat kanina sa tanghali. Kailangan kong tapusin ito, sabi ko sa sarili ko. Kailangan kong tapusin ang relasyong ito. Alam kong nahihirapan ang senyora, kaya hindi ko ito kayang ipapatuloy. Kahit gaano ko pa kagusto si Don Ricardo, kahit gaano pa ako nakaroon ng damdamin kay Don Ricardo, hindi ito dapat sa simula pa lang. Toto na nalulungkot ako sa 9 na taon na mag-isa ako. Toto rin na naramdaman kong muling nabuhay bilang isang babae sa yakap ni Don Ricardo. Ngunit kung sa halagang iyon ay nasaktan ko ang damdamin ng senyora, mali iyon. Kasakiman pala iyon. Sa simula, inakala kong palit lang ito. Na ibibigay ko lang ang aking katawan ng walang damdamin. Ngunit paano mapanatilingi isang tao ang ganoong relasyon ng walang damdamin? Sa isang punto, nasimulang kumilos ang aking puso, at hindi ko ito napigilan. Kinabukasan ng umaga, mabigat ang kapaligiran sa hapag-kainan. Tahimik ang senyora, at mas tahimik din si Don Ricardo kaysa sa karaniwan.
Wala akong gana, kaya ilang subo lang ang kinain ko. Ang 3 tao ay nakaupo sa isang hapag-kainan, ngunit para kaming nasa makahiwalay na espasyo. Norma, pagkatapos ang pagkain, ipinatawag ako ang senyora. May oras ka ba sa hapon? Opo, senyora. Alas 3 ng hapon, makaharap kaming umupo ng senyora sa sala. Nasa silid-aralan si Don Ricardo. Marami akong pinaisipan kagabi, dahan-dahang nasimula ang senyora. At nakdesisyon ako. Kumabog ang aking puso. Anong desisyon ang ginawa niya? Tapusin na natin ang relasyong ito. Inasahan ko na ang sagot na iyon. Ngunit nang marinig ko, sumakit ang aking puso. Ako ang nagsimula nito, kaya ako ang tatapos. Sa tingin ko, tiningnan ako ang senyora. Hindi mo kasalanan, Norma. Ako ang humiling sa simula. Ngunit hindi ko na talaga kaya. Naintindihan ko po, senyora. Ako ang masasabi sa asawa ko, hindi mo na kailangang mahirapan, Norma. Tumayo ang senyora at pumunta sa silid-aralan. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ko ang mahinang pag-usap. Hindi ko narinig kung ano ang kanilang sinasabi, ngunit hindi maganda ang kapaligiran. Pagkalipas ng mga 10 minuto, bumukas ang pinto ng silid-aralan, at lumabas si Don Ricardo. Magulo ang tingin niya sa akin. Isang tingin na may halong kalungkutan at panghihinayang. Norma, opo, Don Ricardo, narinig ko kay Sofia. Yumuko ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pasensya na po. Masyado ata akong umasa sa inyo, Norma. Bumuntong hininga si Don Ricardo. Alam kong nahihirapan si Sofia, ngunit hindi ko kayang huminto. Pasensya na rin po ako, Don Ricardo. Hindi, Norma, hindi mo kasalanan. Umiling si Don Ricardo. Lahat ay dahil sa aking kasakiman. Pumasok muli si Don Ricardo sa silid-aralan. Nasa kwarto ang senyora. Ako ay naiwan sa sala. Nakatingin sa labas ng bintana. Tapos na. 2.5 buwan na ba? Mula ng unang iminungkahi ng senyora hanggang ngayon. Maisi kung maisi, mahaba kung mahaba ang panahong iyon. Maraming nangyari sa loob niyan. Muling nabuhay ako bilang isang babae pagkatapos ng 9 na taon, at naramdaman kong kailangan ako ng isang tao. Ngunit sa huli ganito ang katapusan. Kinagabihan, naimpaka ako ng aking magamit. Inilagay ko sa ba ang aking mga damit at personal na gamit na dala ko nang lumipat ako. Hindi iyon marami. Dahil wala naman akong gaanong paari. Kumato ang senyora sa aking pinto. Norma, pwede ka namang umalis bukas. Matulog ka na lang muna. Okay lang po, senyora. Alis na po ako ngayon. Pasensya na. Nangingini ang boses ng senyora. Talagang pasensya na. Dahil ako ang nauna ng humiling ng kakaiba. Hindi po, senyora. Tiningnan ko ang senyora. Napapasalamat din ako. Dahil sa senyora. Pakiramdam ko ay muli akong nabuhay. Naluha ang senyora. Naluha rin ako. Niyakap namin ang isa't isa. Kakaiba man ang relasyon, ngunit mahalaga sa akin ang senyora. Hindi ko siya kayang sisihin. Salamat, Norma. Talaga. Ako rin po, senyora. Habang isinusuot ko ang aking sapatos sa pintuan, lumabas si Don Ricardo. Norma, opo Don Ricardo, masaya ako. Sa maikling panahon, may luha rin sa mga mata ni Don Ricardo. Yumuko ako at nagbigay-pugay. Ako rin po. Napapasalamat ako, Don Ricardo. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Malami ang hangin sa gabi. Hawa ang aking bag, lumakat ako at lumingon. May ilaw sa bintana ng bahay ni Don Ricardo. Nandun silang dalawa, hindi ba? Ang maasawa na 40 taon nang makasama, tama ang ginawa nila. Senyora, sabi ko sa aking isip, kahit gaano kahirap, tama lang na ipaglaban ang taong 40 taon nang kasama. Ako ay isang tao lang na dumaan sandali. Nahintay ako ng bus sa hintuan, at lumuha ako. Nalungkot ako. Ngunit kasabay nito, nakaramdam din ako ng pagaan ng loob. Mabuti na lang at natapos ito bago pa lumalim. Tama ito, sabi ko sa sarili ko. Sa loob ng bus na pabalik sa aking bahay, nakatingin ako sa labas ng bintana, malabo ang tanawin sa gabi. Ang nga pangyayari sa loob ng 2.5 buwan ay parang dumadaan sa aking isip. Ang pagkagulat ng unang iminungkahi ng senyora. Ang pangingini ng unang kasama ko si Don Ricardo. Ang mainit na yakap ni Don Ricardo tuwing gabi. Ang hapag-kainan kung saan sabay kaming kumakain ng 3. At ang luha ng senyora. Tapos na ang lahat. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pagdating ko sa bahay, lapas alas 10 ng gabi, pagkabukas ko ng pinto, naamoy ko ang alikabok.
Natural lang iyon dahil higit 2 buwan ko nang iniwan ang bahay. Pagkabukas ko ang ilaw at pagtingin sa paligid, lahat ay gaya pa rin ang dati. Gaya ng dati bago ako umalis, parang huminto ang oras. Ibinaba ko ang aking bag at umupo sa sofa. Tahimik. Napakatahimik. Sa bahay ni Don Ricardo, laging may presensya ng isang tao. Ang tunog ng paglilipat ni Don Ricardo ng pahayagan, ang tunog ng pag-inom ng senyora ng kape, ang tunog ng TV. Ang mga iyon ay parang background music, ngunit ngayon, wala ng tunog. Ganito pala ang dati kong buhay. 9 na taon akong mag-isa. Natural lang na tahimik, ngunit pakalipas ng 2 buwan, kakaiba ito. Naligo ako at humiga sa kama. Nakatingin sa kisama, naisip ko ang kisama ng silid tulugan sa bahay ni Don Ricardo. Doon, habang nakahiga ako at nakatingin sa kisama, nasa tabi ko si Don Ricardo. Naramdaman ko ang mainit na yakap. Ngunit ngayon, malamig na kumot lang ang nasa akin. Lumuha ako. Sinubukan kong pigilin, ngunit hindi ko kaya. Ibinaba ko ang aking mukha sa unan at umiyak ng matagal. Nalungkot ako. Namiss ko si Don Ricardo. Ngunit alam ko rin na ito ang tama si senyora. Sa paiisip na iyon, ipinikit ko ang aking nga mata. Kinabukasan ng umaga, pagising ko, sandali akong naalinlangan kung nasaan ako. Iba ang kisama. Hindi ito ang kisama ng bahay ni Don Ricardo. Ah, bahay ko pala. Kagabi. Umuwi ako. Pabalik ng aking isip, naramdaman ko ang realidad. Bumangon ako sa kama at pumunta sa kusina. Pagkabukas ko ang ref, wala ng laman. Natural lang, dahil higit 2 buwan ko itong iniwan. Sinubukan kong uminom ng tubig, ngunit nanginginig ang aking kamay habang humahawa ng baso. Ano ang gagawin ko ngayon? Wala akong ideya kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko ang aking kaibigan na si Paching. Paching, umuwi na ako. Ano? Umalis ka na sa bahay ni Don Ricardo? Oo, anong nangyari kagabi? Matagal kong ipinaliwanag. Ang paghihirap ni senyora. Ang pagkakaroon kong gamdamin kay Don Ricardo. Ang pagdesisyon ng senyora na tapusin ang relasyon. Tahimik na nakinis si Paching. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Sige, tama ang ginawa mo. Ganon ba? O, kung mas lumalim pa, mas mahihirapan ka pa. Kaming tatlo. Tama si Paching. Mabuti na lang at natapos ito bago pa lumalim. Ngunit, okay ka ba? Oo, okay lang ako. Sumagot ako kahit hindi ako okay. Siguro, magiging maayos din sa paglipas ang panahon. Kumain ka na ba? Hindi pa. Hoy, kumain ka muna. Pupunta ako mamayang gabi. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, pumunta ako sa convenience store. Bumili ako ng sandwich at cup noodles at kinain sa bahay. Sa bahay ni Don Ricardo, lagi akong kumakain ng masasarap na pagkaing inihanda ng maingat, ngunit ngayong maisa ako, ganito na naman. Ganito pala ang dati kong buhay. Sabi ko sa sarili ko, ito ang dati kong ako. Sandali lang akong pumunta sa ibang mundo sa loob ng 2 buwan. Kinagabihan, dumating si Pasing. May dala siyang fried chicken at beer. Pagkakita ko sa mukha ng aking kaibigan pagkatapos ng matagal na panahon, gusto kong umiyak. Sinubukan kong pigilin, ngunit nakita ako ni Pasing at niyakap ako muna. Umiyak ka, huwag mong pigilin, sa sinabi niyang iyon, humagulhol ako. Niyakap ako ni Pasing at umiyak ako ng matagal. Pakiramdam ko ay lumabas lahat ng pinigilan ko mula nang umalis ako sa bahay ni Don Ricardo. Nahirapan ka, hindi ba? Oh, ngunit tama ang ginawa mo talaga. Hinaplos ni Paching ang aking laikot. Pagkatapos kong umiyak ng matagal, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Habang kumakain kami ng fried chicken, nausap kami ng iba't ibang bagay. Natanong si Paching, kaya ano ang gagawin mo ngayon ang trabaho sa bahay ni Don Ricardo? Hindi ko alam. Ano kaya ang sasabihin ng senyora? Hindi pa siya tumatawag. Hintayin mo, tatawag iyon. Sabi ni Pasing habang umiinom ng beer. Siguro, pwede kang bumalik sa trabaho gaya ng dati. Magbiyahe. Ang senyora ay pinapalis ka dahil sa relasyon, hindi dahil sa trabaho. Ganun kaya? Oo. 5 taon ka nang nagtatrabaho, mahirap din umanap ng bagong tao. Habang nakikinig ako sa sinabi ni Pasing, nag-isip ako, pwede ba talaga akong bumalik sa trabaho gaya ng dati? Magbiya? Makakaya ko kaya na makita si Don Ricardo araw-araw nang walang anumang nararamdaman. Kailangan kong kaya, sabi ko sa sarili ko. Ngayon babalik lang ako sa pagiging kasambahay. Gaya ng dati.
Lumipas ang 4 na araw. Walang tawa mula sa senyora. Naisip ako kung tatawagan ko siya, ngunit nahihirapan ako makipag-ugnayan muna. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa hapon ng ika-4 na araw, tumawa ang telepono. Ang senyora pala. Norma? Opo. Senyora? Okay ka ba? Opo, senyora. Kayo po. O, ako rin. Sandaling katahimikan. Norma, may sasabihin ako kaya ako tumawag. Nasimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Ano ang sasabihin niya? Pwede ka bang bumalik sa trabaho? Isang bagay na hindi ko inasahan. Po, kasambahay, gaya ng dati, mabiyahe ka lang. Paliwanag ng senyora. Wala ka, Norma, kaya hindi umikot ang bahay. 5 taon na tayong makasama, mahirap din humanap ng bagong tao agad. Parehong sinabi ni Pasing. Pwede po ba iyon? Pwede po ba akong bumalik? Oo. Basta walang relasyon, okay lang. Kalmado ang boses ng senyora. Kung okay ka, Norma, sana bumalik ka. Sandali akong nag-isip. Nahihirapan akong makita muli si Don Ricardo. Ngunit kailangan kong matrabaho. Hindi rin madaling humanap ng ibang trabaho, at isang lugar ito na pamilya na ako sa loob ng 5 taon. Opo, senyora, babalik po ako. Salamat, Norma. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, bumuntong hininga ako. Babalik ako. Matatrabaho ako gaya ng dati, mabiyahe. Nang walang relasyon na iyon, magagawa ko kaya. Natanong ako sa sarili ko, ngunit hindi ako sigurado. Kinabukasan ng Lunes, pumasok ako sa trabaho. Ang daan patungo sa bahay ni Don Ricardo ay parang kakaiba. 2 buwan na ang nakalipas, araw-araw akong dumadaan dito, ngunit ngayon, parang ito ang unang beses. Nasimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Nakatayo ako sa harap ng pinto at huminga ng malalim. Nangingini ang aking kamay habang pinindot ko ang doorbell. Pasok, Norma. Binuksan ang senyora ang pinto. Ngumingiti siya, ngunit may kakaiba sa dating. Medyo awkward ang pakiramdam. Pasok ka. Nasa silidad lang si Don Ricardo. Pumasok ako sa sala. Pamilya na espasyo, ngunit kakaiba. 2 buwan akong nanirahan dito, ngunit ngayon, parang bisita ako. Pumunta ako sa kusina, nagsuot ng apron, at nagsimulang maglinis. Gayang dati, naglinis ako ang sala, banyo, at nagayos ang labada. Naalala ng aking katawan. Palapit na ang oras ng tanghalian, habang naghahanda ako ng pagkain, lumabas si Don Ricardo mula sa silid-aralan. Nakatinginan kami. Norma, magandang araw po, Don Ricardo. Nakaroon ng awkward na katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Mukhang ganun din si Don Ricardo. Okay ka ba? Opo, Don Ricardo. Kayo po? Iyon lang. Dati, maraming siyang sinasabi na bibiro at nabibigay ng tingin, ngunit ngayon ay napalitan lang kami ng ordinaryong pagbati, iyon ang tama. Ngayon, kami ay employer at kasambahay lang. Nahanda ako ng tanghalian at nahugas ng pinggan. Si Don Ricardo at ang senyora lang ang umupo sa hapag-kainan. Ako ay kumain ng maisa sa kusina. Naalala ko ang panahong sabay kaming kumakain, ngunit sinikap kong burahin iyon. Ito ang tama, sabi ko sa sarili ko. Lumipas ang 1 linggo. Naging pamilya na ang pang-araw-araw na pagpasok at paglabas sa trabaho. Sa umaga, pumupunta ako sa trabaho, naglilinis, naghahandang tanghalian, naglalaba, naghahandang hapunan, at umuwi. Parehong ginagawa ko bago ako lumipat. Kay Don Ricardo, ang mga kinakailangan lang ang sinasabi ko. Handa na po ang pagkain. Nakaayos na po ang labada. Uwi na po ako. Formal na pag-usap lang. Hindi na kami nakatinginan o ngumiti gaya ang dati. Ganon din si Don Ricardo sa akin. Naramdaman kong sadyang naglalayo siya. Ang senyora naman ay mukhang mas komportable. Dahil pabalik ko, nawala ang kanyang paalala sa bahay. Minsan, kinakausap niya ako, ngunit hindi na malalalim na usapan gaya ng dati. Tama rin iyon. Isang gabi, habang naghahanda ako ng pag-uwi, lumabas si Don Ricardo sa pintuan. Norma, opo, Don Ricardo, salamat. Sa pagbabalik mo, may magulong damdamin sa mga mata ni Don Ricardo, panghihinayang ba o pangungulila. Yumuko ako at nagbigay pugay. Wala po iyon. Ako po ang napapasalamat na pinayagan niyo ako magpatuloy sa trabaho. Masaya ako. Mahinang sinabi ni Don Ricardo. Sa maikling panahon, talagang sumakit ang aking dibdib.
gusto kong sabihin na masaya rin ako. Ngunit alam kong hindi ko iyon dapat sabihin. Ako rin po, Don Richardo. Napapasalamat po ako. Iyon ang huling pribadong pag-usap namin. Pagkatapos nun, naging formal na lang ang aming relasyon. At lumipas pa ang isang linggo. Isang hapon, ipinatawag akong senyora. Norma, umupo ka sandali. Makaharap kaming umupo sa sala. Nagtimple ngang saa ang senyora at nagsalita. Kamusta ka ngayon? Hindi ka ba nahihirapan? Okay lang po, senyora. Hindi ba awkward na makita si Don Richardo? Sa totoo lang, awkward. Ngunit kung sasabihin ko iyon, baka hindi comfortable ang senyora. Sa simula po, medyo, ngunit ngayon po, okay na po. Sige, mabuti kung ganon. Uminom ng saa ang senyora at nagsalita. Sa simula, medyo ganon din ako. Maraming magulong damdamin ang nararamdaman ko kapag nakikita-kita. Ngunit sa paglipas ng panahon, bumuti na. Senyora. Salamat, Norma. Talaga. Tiningnan ako ng senyora. Seryoso ang kanyang tingin. Nahihiya rin ako dahil ako ang nauna ng humiling ng kakaiba. Ngunit sa panahong iyon, talagang nahihirapan ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung wala ka. Napapasalamat din po ako, senyora. Pakiramdam ko ay muli akong nabuhay dahil sa inyo. Sige. Oh, 9 na taon akong naisa, at pakiramdam ko ay muli akong nabuhay bilang isang babae. Sinabi ko ng totoo. Kahit ganito ang katapusan, hindi ako nasisisi. Ngumiti ang senyora. Isang mainit na ngiti gaya ng dati. Kakaiba ang ating relasyon, hindi ba? O nga po. Sabay kaming tumawa. Isang mapait ngunit magaan na tawa. Sa anumang paraan, lumipas na ang lahat. Maging maayos tayo sa hinaharap, Norma. Gaya ng dati. Opo, senyora. Pagkatapos ng pag-usap na iyon, medyo gumaan ang relasyon ko sa senyora. Hindi na tulad ng dati, nungit nawala ang awkwardness. Isang buwan na ang lumipas. Ang pang-araw-araw na pagpasok at paglabas sa trabaho ay ganap ng naging ugali. Sa umaga, gumigising ako, sumasakay sa bus papuntang trabaho, nagtatrabaho, at umuwi sa gabi. Ito ang pagbabalik sa buhay bago ako lumipat. Kay Don Richardo, patuloy akong naglalayo. Nababati kami kung nakikita, at kinakausap lang ang mga kinakailangan. Hindi na kami napapalitan ng mabait na tingin gaya ng dati. Minsan, naramdaman kong tinitinan ako ni Don Ricardo, ngunit sinisikap kong makunwari na hindi ko alam. Isang gabi, pauwi ko, nakatingin ako sa labas ng bintana at naisip, tama ito, ang nangyari sa loob ng 2.5 buwan ay parang panaginip. Para bang nakaroon ba talaga ng ganoong nangyari? Ngunit malinaw na nangyari iyon. At ngayon, tapos na. Walang pagsisisi. Sabi ko sa sarili ko. Naramdaman ko ang mapakiramdam na nakalimutan ko sa loob ng 9 na taon, at muling nabuhay ako bilang isang babae, at naramdaman kong kailangan ako ng isang tao. Kahit maikli ang panahon, mahalaga iyon. Ngayon, sumulong tayo. Sa edad na 62, mahirap ang isang bagong simula, ngunit hindi imposibleng. May natutunan ako mula sa karanasang ito. Na kahit tumanda, buhay pa rin ang damdamin, at bawat relasyon ay may responsibilidad. May buwan sa labas ng bintana, isang maliwanag na full moon. Nakangiti ako ng bahagya habang nakatingin sa buwan. Okay lang. Magiging maayos ang lahat. 6 na buwan na ang lumipas, 2 beses nang nabago ang panahon. Nang umalis ako sa bahay ni Don Richardo, huling taglagas iyon, ngunit ngayon ay maagang teg-init na. Ang nga puno sa labas ang bintana ay luntiang-lunti. Napakabilis lumipas ng panahon. Ang pang-araw-araw na buhay ng pagpasok at paglabas sa trabaho ay ganap ng naging ugali. Alas 7 ng umaga, gumigising ako at naghahanda. Alas 10 ng umaga, sumasakay sa bus. Alas 9 ng umaga, pumupunta sa trabaho. At alas 10 gabi, umuwi. Pareho ng pattern ng unang nasimula ako sa trabahong ito 5 taon na ang nakalipas. Para bang hindi nangyari ang 2.5 buwan na iyon. Ang relasyon ko kay Don Ricardo ay ganap nang bumalik sa formal na trabaho. Pagdating ko sa umaga, nagbibigay-pugay ako, naghahanda ang pagkain, naglilinis, at pauwi, nagbibigay-pugay ulit. Iyon lang. Hindi na kami nakatinginan o nag-usap ng espesyal gaya ng dati. Sa simula, awkward, ngunit pagkalipas ng 6 na buwan, naging natural na iyon.
Sa senyora naman, mas naging comfortable ako, para kaming mas naging malapit kaysa dati. Kakaiba, hindi ba? Na mas naging malapit kami matapos ang aming relasyon sa Don. Ngunit marahil, kaya mas naging malapit kami. Alam namin ang lihim ng isa-isa, at nakita namin ang mahinang bahagi ng isa-isa. Isang hapon, ipinatawa akong senyora. Norma, gusto mo bang ng saa? Makaharap kaming umupo sa sala at uminom ng saa. Ngayon, madalas kaming nakakapa at nasaksaan ng senyora. Habang natatrabaho, sandali kaming napapahinga at nag-usap ng iba't ibang bagay. Salamat, Norma. Biglang sinabi ng senyora. Ano po? Basta sa pagtitiis mo. Ngumiti ang senyora. Sa simula, sa totoo lang, inakala kong awkward na makita muli pagkatapos ng nangyari. Ngunit dahil sa galing mo, napapasalamat ako. Ako rin po, senyora. Sa pagpapabalik niyo po sa akin sa trabaho. Ngayon, malaki ang pinagbago ng aking asawa, sabing senyora habang nakatingin sa labas ng bintana. Dati, gabi-gabi, 7 beses sa isang linggo, o higit pa. Ngunit ngayon, nabawasan na sa 2,3 beses sa isang linggo. Ganon po ba? Oh. Siguro. Dahil tumatanda na siya. Ngumiti ang senyora. O baka. Pagkatapos ng relasyon niyo. Medyo huminahon na siya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, kaya ngumiti na lang ako. Ang senyora na nagsasabing ganitong bagay ng kalmado. 6 na buwan na ang nakalipas, hindi ito maisip. Nabibiro lang ako. Nakita ng senyora ang aking ekspresyon at tumawa, ngunit talagang nabawasan. Ngayon, medyo nabubuhay na ako. Mabuti po kung ganon senyora. Ikaw naman, Norma, hindi ka ba nalulungkot? Sandali akong naisip sa tanong na iyon, nalulungkot? Sa totoo lang, minsan nalulungkot ako. Kapag maisa ako sa bahay sa gabi, minsan ay bumabalik ang alaala ang pagyakap sa akin ni Don Ricardo. Ang mainit na yakap. Ang pakiramdam na gusto kang ngang isang tao. Minsan, namimiss ko ang maiyon. Ngunit hindi ako nagsisisi. Minsan po, ngunit okay lang po. Hindi mo ba naisip na makakilalang bagong tao? Hindi ko pa po sigurado. Sa edad na 62, bata ka pa. Pwede kang maksimula muli. Hinawakan ng senyora ang aking kamay. Ang isang mabait na tao gaya mo, Norma, ay dapat maging masaya. Naluha ako sa sinabi ng senyora. Ang pag-isip niya sa akin ng ganito. Isang taong may relasyon sa kanyang asawa, ngunit hindi niya ako sinisisi, sa halip ay sinusuportahan pa ako. Salamat po senyora. Pag-uwi ko mula sa trabaho, kumain ako ng hapunan at umupo sa sofa. Binuksan ko ang TV, ngunit hindi ko nakikita ang screen. Ang mangyayari sa nakalipas na isang taon ay parang dumadaan sa aking isip. Ang pagkagulat ng unang iminungkahi ng senyora. Ang pangingini ng unang kasama ko si Don Ricardo. Ang mainit na yakap ni Don Ricardo tuwing habi. Ang hapag-kainan kung saan sabay kaming kumakain ng tatlo. Ang luha ng senyora. At ang pamamaalam. Ang dami palang nangyari. Bulong ko sa sarili ko. Ito ang pinaka-espesyal na karanasan sa aking 62 taong buhay. Isang kuwento na hindi paniniwalaan ng sinuman. Isang asawa na humiling sa isang kasambahay na palitan siya dahil nahihirapan ang kanyang asawa. Ang damdamin na nabuo sa pagitan namin. Kung itatanong mo kung nasisisi ako, sasagutin ko na hindi. Dahil naramdaman ko ang mga bagay na nakalimutan ko sa 9 na taon na maisa ako. Ang pakiramdam bilang isang babay. Ang pakiramdam na gusto ka ang isang tao. Ang pakiramdam na nagiging isang espesyal na tao. Isang pribilehyo na muling maranasan ang nga iyon sa edad na 62. Siyempre, may mamaling bahagi. Hindi dapat nakaroon ng damdamin, ngunit nakaroon. Nasaktan ko ang senyora, at sa huli, kailangan itong matapos ng ganon. Ngunit sa proseso, may natutunan ako. Kinagabihan, humiga ako sa kama at nakatingin sa kisama. At inayos ko ang aking nga iniisip. Ang nga natutunan ko sa karanasang ito. Una, na kahit tumanda, hindi namamatay ang damdamin. Sa edad na 62, hindi nawala ang aking pakiramdam bilang isang babay. Sa halip, mas naging masidi pa. Nang bumukas ang pinto na matagal nang sarado sa loob ng 9 na taon, ang nga pinigilan ko ay sabay-sabay na lumabas. Ang edad ay numero lamang. Buhay pa rin ang puso. Pangalawa. Bawat relasyon ay may responsibilidad. Sa simula, inakala kong simpleng palit lang ito. Na ibibigay ko lang ang aking katawan ng walang damdamin.
Ngunit paano mapanatili ng isang tao ang ganoong relasyon? Kapag makasama kayo, makakaroon ng damdamin, at kapag nakaroon ng damdamin, kikilos ang puso, at ang pusong iyon ay maaring makasakit ng ibang tao. Natutunan ko iyon. Pangatlo, huwag maging sakim. Alam kong nahirapan ang senyora, ngunit hindi ako huminto. Gusto ko ang mainit na yakap ni Don Ricardo, at gusto ko ang pakiramdam na gusto ako, kaya gusto kong ipagpatuloy. Ngunit kasakiman iyon. Hindi ko dapat saktan ang damdamin ibang tao para sa aking sariling kaligayahan. Pang-apat, kapag kailangan ng tapusin. Mabuti na lang at natapos ito bago pa lumalim. Kung ipinapaliban ng senyora ang desisyon, mas mahihirapan kaming tatlo. Gaya ni paggamot sa sakit ng mabilis, kailangan ding ayusin ang relasyon ng mabilis kapag may problema. Panglima, mapapasalamat pa rin na nabubuhay. Ang lahat ng karanasang ito ay possible dahil nabubuhay ako. Ang makaramdam ng ganitong damdamin, ang maranasan ang ganitong karanasan, at ang matuto ng ganito sa edad na 62 ay isang pribilehiyo. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal mabubuhay, ngunit gusto kong gugulin ang natitirang oras ng may pakiramdam na nabubuhay. Linggo ng umaga. Matagal na rin akong nakpapahinga, kaya lata akong nagising. Maliwanag ang sikat ng araw sa labas ng bintana. Isang magandang umaga. Kumain ako ng simpleng almusal at lumabas para maglakad sa parke sa harap ng aming bahay. Ang parke sa Hunyo ay puno ng luntian. Ang puno ay sariwang-sariwa, at namumukat-kat ang bulaklak. Ang tunok nga bata na naglalaro, ang tunok nga ibon na umawit. Tahimik. Umupo ako sa bangko at tuminggala sa langit. Maliwanag at bughaw ang langit. Dahan-dahan ang pagdaan ng mga ulap, alt musike. Sabi ko sa sarili ko, 62 taon na akong nabubuhay. Napakasal ako, nauna nang pumanaw ang aking asawa, at pagkatapos ay nanirahan akong mag-isa sa loob 9 na taon, at naranasan ko rin ang ganito. Ang dami palang nangyari. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Hindi ko alam. Maaring makakilala ako ng bagong tao, o patuloy akong maninirahan ng maisa. Ano man ang piliin ko, gusto kong mabuhay ng walang pasisisi. Ngunit, muli akong nabuhay. Ngumiti ako. Ang pakiramdam na patay sa loob ng 9 na taon ay muling nabuhay. Kahit maikli ang panahon, naramdaman ko muli akong nabuhay bilang isang babae. Mahalaga iyon. Tumayo ako mula sa bangko sa parke at bumalik sa bahay, at naisip. Bukas. Kailangan kong pumasok sa trabaho. Pupunta ako sa bahay ni Don Ricardo para maglinis, magluto, at maglaba. Isang ordinaryong pang-araw-araw na buhay. Ngunit mahalaga ang pagiging ordinaryo. Kinagabihan, tumawa si Paching. Norma, anong ginagawa mo? Libre ka ba sa susunod na linggo? Mag-hiking tayo. Hiking. Semeto. Batulao. Maganda ang panahon ngayon. Natawa ako sa alok ni Paching. Hiking. Hindi ko alam kung kailan ko huling ginawa iyon. Sige, tara na. Talaga. Maplano tayo sa susunod na Sabado. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, naging maganda ang pakiramdam ko. Hiking. Matagal na rin akong hindi umaakyat ng bundok. Dati, madalas naming ginagawa ng aking asawa, ngunit mula nang maisa ako, hindi na. Ito ay isang bagong simula. Sabi ko sa sarili ko. Ngayon sumusulong na ako. Ang nakaraan ay nakaraan na, at mahalaga kung paano ko gugulin ang natitirang oras. 62, bata pa. Gayang sinabi ng senyora, pwede ako masimula muli. Sa labas ng bintana, lumulubo ang araw. Isang magandang paglubo ng araw na may halong kulay orange at pink. Nakangiti ako habang nakatingin sa paglubo ng araw. Gusto kong mabuhay ng mainit gaya ng paglubo ng araw, at gusto kong mabuhay ng mainit ang natitirang bahagi ng aking buhay gaya ng paglubo ng araw na iyon. Ang magmahal ang isang tao, at ang mahalin ang isang tao. Kung makakaya kong ipikit ang aking mga mata ng payapa balang araw, masarap sana. Ang oras ko kay Don Ricardo ay tapos na, ngunit hindi iyon nasayang. Dahil muli akong nabuhay bilang isang babae sa edad na 62. Sapat na iyon. Humiga ako sa kama at ipinikit ang aking nga mata. Bukas, magsisimula na naman ang isang bagong araw. Hindi ba? Gugugulin ko ang araw na iyon ng masigasig. Sa paglipas ng bawat araw, darating ang isang bagong panahon. Mabuhay ka ng maayos, Norma.
Sa huli, sinabi ko sa sarili ko at nakatulog.